Sa isang nakatagong kuweba, dati kang nakatira. Si Yun, isang batang lalaki na may itim na buhok at kapansin-pansing mga gintong mata, ay nakahiga na bugbog sa lupa. Ang kanyang mukha ay may mga basa at ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang sinulid. Hindi na matagal, siya ay nagtatamasa siya ng kanyang mga sandali sa kolehiyo, puno ng kasiyahan at inaabangan ng pagtatapos na papalapit, at lahat ay naglulubog sa kanilang sarili sa isang halo ng laro at pag-aaral. Mas maaga sa kanyang dormitoryo, ang kanyang mga kasamahan ay excitedly inanyayahang siya sa isang climbing adventure. Tinutukso siya tungkol sa presensya ng ilang mga batang babae sa grupo. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang atensyon ay naakit sa isang dalaga. Sabik na makipag-ugnayan sa dalaga na mayroong kanyang pagkagusto. Nagpasya siyang sumama sa mga kaibigan niya sa ekspedisyon na pag-akyat. Sa kanyang paglalakbay, natuwa siyang matuklasan na kasama siya sa mga pasahero na nagbibigay sa kanya ng isang gintuang oportunidad na makausap siya. Habang nagaganap ang akyatan, Sly ay nakibahagi sa masiglang talakayan at nagdiwang sa kumpanya ng bawat isa. Kahit na ipinagkatiwala niya kayo na kumuha ng mga larawan ng kanyang sarili, isang kilos na nagpaalab ng pag-asa sa kanya na maaaring kaunlarin ang kanyang interes. Gayunpaman, ngayon ay nakakulong sa kuweba at nag-aagawang may mga pinsala. Si Yun ay natagpuan niyang nag-iisip ng mga dahilan sa likod ng kanyang desisyon na sumama sa pag-akyat na adventure. Sa gitna ng sakit, napagtanto niya na ang kanyang pangunahing motibasyon ay naging patunay ng kanyang halaga kaysa sa tunay na kagustuhan na tuklasin ang mga kuweba. Nagdulot ito ng hindi inaasahang twist. Napunta ang kanyang pansin sa isang kumikinang na amethyst na malapit sa kanyang pagkabigla. Sa sandaling hawakan niya ang amethyst, tumulin ang tibok ng kanyang puso at ang sensasyon ng sakit ay lubos na nawala. Parang ang kristal ay nag-a-assimilate sa kanyang pagkakaroon. At sa isang iglap, nawala siya sa loob ng kuweba na nag-iwan ng mga mahinang echo ng kanyang presensya sa isang natatanging realm na kinakatawan ng mga bundok at ilog. Isang batang babae na nagngangalang Xiang Xiaoru ang nagsuot ng mga sirasirang damit sa tabi ng puntod ng kanyang kapatid na lalaki. Siya ay nalunod sa hindi matiis na pag-iyak dahil sa trahedya ng kanyang kapatid na si Yiyon. Samantala, sa loob ng hangganan ng libingan, natagpuan ang katawan ni Yang. Sa madaling panahon, unti-unting nagising ang isang batang may pilak na buhok at malalim na dilaw na mga mata upang harapin lamang ang pakiramdam ng pagkakasakal at ang desperadong pakikibaka para huminga. Tekinyoy de kom si Mang Imuga na siya ay nakakulang, na nagudyok sa kanya na malakas na manuntok sa enclosure. Ang kanyang mga sigaw para sa tulong na umaabot sa hangin ay nakakakuha ng tunog ng boses ng kanyang kapatid na lalaki. Tumalon siya upang kumilos, ang matiyagang paghuhukay sa libingan, gamit ang bawat kahit katiting na lakas at paggamit ng anumang paraan na magagamit niya para mailigtas ang kanyang mahal na kapatid. Sa sandaling nalabag ang mga hangganan ng libingan, hinugot ni Yiyo ng isang malalim na hininga, pinupuno ang kanyang sistema na kulang sa oxygen. May larawan ng kaluwagan sa kanyang buhay. Nagmadali ang kanyang kapatid na babae na yakapin siya. Ang mahigpit na yakap ay patotoo sa kanyang damdamin. Naniniwala na siya ay nahiwalay sa kanya para sa mabuti. Bagamat nagulat sa hindi inaasahang yakap, sinikap niyang buuin ang pagkakakilala ng batang babae at ang dahilan ng kanyang walang pasubaling pagpapakita ng pagmamahal. Gayunpaman, hindi ito sapat. Nalalim ang kanyang gulat nang ang kanyang mga salita ay tunog, hindi tulad ng kanyang nakaraang boses, at napansin niya ang kanyang mga kamay na mas maliit kaysa sa kanyang naalala, na puno ng katas. Kasiyahan. Nagpasya siyang dalhin ito sa bahay, ngunit agad na nabago ang kanilang mga plano ng mga tunog na nagmumula sa kalaliman ng kagubatan sa likuran nila. Agad na kumilos, siya ay biglaang, siya, at sila'y nagmadaling lumayo, nagtago sa likod ng isang matibay na puno. Sa kanilang lihim na punto ng tanaw, nakita nila ang isang napakalaking hayop na nagpapahiwatig ng isang leopardo, na may maskara ng buto sa mukha nito, at isang tao na sakay sa likod nito. Habang siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan, ang isip ni Yiyon ay isang whirlwind ng kalituhan, habang siya ay nagpapakahirap na maunawaan ang sitwasyon. Yanshin Turenchist is yung posibilidad na waaring lumipat siya sa ibang realm, habang sila'y kumakain sa kanilang tahanan. Ibinahagi niya ang nakakalungkot na kwento kung paano siya itinuring na patay matapos ang aksidenteng pagkahulog mula sa isang bangin habang nag-aabot ng mga halaman. Nagmadali siyang ilibing siya. Labis na kalungkutan, nang walang katiyakan ang kanyang kapalaran, sa biyaya, ang kawalan ng puntod ay nagbigay daan para marating ng kanyang boses siya. Nagbunga ito sa kanyang tuluyang pagliligtas. Sa pagkakita sa luha ng kanyang kapatid na babae, sinikap ni Yiyo na magbigay ng aliw at pinayuhan siya na magpakain. Subalit, tumanggi siya, nagpapahayag na siya ay kumain ng sapat na pagkain. Isang halong pasasalamat at pagsisisi ang bumaha sa kanya habang tinitingnan niya ang mga walang laman na lalagyan ng pagkain. Napagtanto niya na ang kanyang kapatid na babae ay nagtiis ng kanyang kahalayan upang maglaan ng ilang pagkain para sa kanya. Kunwari ay may limitadong gana sa pagkain upang suklian ang kanyang kabaitan. Minumungkahi niya na kumuha ng bahagi ng kanyang pagkain. Subalit lalo pang namangha, nangigiit niya na hindi siya gutom. Ibinahayag niya na kinabukasan ng araw ng pamamahagi ng pagkain. Sa panahon kung saan siya ay maaari makakuha ng bahagi ng karne upang magana na nakaka-refresh na nilaga upang tulungan ang kanyang paggaling. Sa ilalim ng gabi, ang mga pagmumuni-muni ni Yiyon ay napunta sa mga pakikibaka ng kanyang kapatid na babae na nag-aalaga sa kanya sa loob ng isang dekada, lalo na sa panahon ng kakulangan sa pagkain. Ang kanilang matatag na ugnayan ay napalakas ng matatag na determinasyon na hindi hayaan na mawala siya sa hindi pamilyar na pag-iral. Upang masiguro iyon, sa hinaharap, naintindihan niya ang kahalagahan ng pagiging isang makapangyarihang tao. Ngunit ang landas ng paggamit nito ay hindi malinaw sa gitna ng mga ito. Ang kanyang kamalayan ay lumipat sa amethyst na nakasalubong sa kanyang puso na nag-a-absorb ng starlight upang palakasin ang kanyang sigla. Gayunpaman, isang nakakainis na intuition ang nagpapahiwatig sa isang mahalagang komplikasyon na nauugnay dito. Samantala, sa labas ng kanilang tahanan, si Xiaoru ay nakaposisyon sa tabi ng apoy. Masusing gumagawa ng mga araw na mag-aambag sa kanilang ikabubuhay, abala sa kanyang gawain, nagalinlangan siya nang makita niyang aksidenteng natapakan niya ang isa sa mga araw. Nagdulot ito ng pagkasira. Nag-alala para sa kanyang kalusugan, iminungkahi niya na bumalik siya para magpahinga. Pinag-iingat siya tungkol sa kahalumigmigan na maaaring dalhin ng hamog ng gabi. Gayunpaman, ang kanyang mga kaisipan ay puno ng kanyang paghihirap sa gabi. Yun ay nagudyok sa kanya na tanungin kung bakit siya sumasangkot sa mga pagpupunyaging pagsisikap sa mga oras na ito.
Nagtataka sa kanyang kawalan ng pagkaunawa, nilinaw niya na ito ay isang kasanayan na kanilang sinusunod sa loob ng maraming taon. Ang mga palaso na kanyang pinaghirapang gawin ay ginamit bilang palitan para sa pagkain sa susunod na araw. Kinukumpirma ang kanilang pagkain at kaligtasan. Habang dahan-dahang inilalapat niya ang kanyang kamay sa kanyang noo upang suriin ang anumang sintomas ng lagnat, isang barayad na damdamin ng hiya ang tumingin sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na siya ay nasa mabuting kalagayan at sa trabaho, ipinagtapat niya sa kanya ang kanyang mga laban na maalala ang ilang aspeto ng kanilang mundo. Taos-pusong hinihiling niya ang kanyang tulong na maunawaan ang kanilang kapaligiran, mga bagay. Nag-recognize na ang pag-encapsulate ng kanilang buong realidad sa isang conversation ay isang malaking task. Pinili niyang simulan ng paksa tungkol sa mga palaso na kanilang ginagawa. Sinabi niya na ang kanilang kaharian ay tinitirhan ng mga martial artist ng iba't ibang affiliations na maaaring mabuti at masama. Ang mga pamayanan ng tao, mga lungsod, at mga kampo ay kalat-kalat sa buong lupain. Sa malinaw na kontrast, ang hindi pa nasasakop na kagubatan ay puno ng mga nakakatakot na nilalang at hindi pa nasasakop ng mga hayop. Hinaharap ng sangkatauhan ng walang tigil na panganib mula sa mga mabangis na nilalang na naglalakad sa kanilang mundo. Karesim na repacting sa agriculturist sa mga pagsisikap sa Penangas. Iswa from sa Sipo sa isang bagay kasalukuyang panganib na nagpapabawas ng mga gawain ng tao at naglilimita sa kanila sa mga nakakulong na lugar. Yung mga nakatira sa loob ng mga kampo at mga lungsod, natagpuan nila ang kanilang sarili na partikular na mahina at kulang sa mapagkukunan. Walang proteksyon ng malalakas na praktisyon ng marsyal. Ang mas pamayan ay sa journey mawasak ang mga hayop na nagnanakaw sa isang gabi. Ang angka ni Shauro, ang tribo ng Lian, ay katamtaman ng laki at kulang sa mga mandirigmang mataas ang katayuan. Sa makatuwid, sila ay nasa gilid ng pagkalipol, ang kanilang eksistensya ay mahina sa pinakamabuti. Ang mga yaman at sustenance ay nananatiling kakaunti, at ang kanilang kakayahang ma-access ang mga ito ay labis na limitado. Upang malagpasan ang malupit na katotohanan ito, hinasa nila ang isang espesyal na gawa. Ginagawa ang mga sandata para sa mas malalaking tribo at lungsod, na nagsecure din sa kanilang lugar sa gitna ng mga hamon ng kanilang mundo. Sa sumunod na araw, dumating ang tribo ng Huyon para kunin ang mga panan na ginawa ng kanyang mga tao. Nasing to beya dumispit sa ding by wear bundles sa sobrate ng karagdagang sustenance. Marahil kahit na isang bahagi ng mabangis na laro. Na malaki ang may tutulong sa paggaling ni Yiyon. Subalit, bigo ang kanyang mga inaasahan nang dumating ang Huyon tribe na may mas kaunting supply kapalit ng mas maraming armas kaysa sa dati. So Sir Denglian tribe in Nauro was foul his ningingot. Nagusto nga ni more handle sa gitna ng Denglian tribe. Kinukwestiyon ang integridad ng Huyon tribe at pinararatangan silang ng mga hindi patas na transaksyon. Sa kabila ng mga paratang na ito, nanatiling tikom ang bibig ng mga miyembro ng Huyon tribe na walang paliwanag at lalo pang pinahirap ang naunang tensyon sa pagitan ng dalawang clan. Habang siya'y nag-aalala tungkol sa limitadong pagkain, Jerazin Dicchoran yaw ay nagstuon sa kanyang kabaguran. Iminungkahin niya na magpahinga siya, nag-aalok na siya ang mag-aasikaso sa gawain ng pagkolekta ng mga kagamitan. Ang kanilang usapan, gayunpaman, ay biglang naantala dahil sa presensya ng isang elemento, matanda. Nakasuot ng sinister na mask, ang matanda ay tumama sa kanyang staff sa lupa, nagpapadala ng isang resounding signal na nag-uutos ng katahimikan sa buong lugar. Habang lahat ng pansin ay nakatuon, ipinagutos niya ang isang pagbabago sa kaayusan ng mga plato ng pagkain, na sinundan ng isang direktiba upang simulan ang pagtitipon ng pagkain, nangako siyang magpapaliwanag sa isang huli na oras. Kasama sa mga manonood ay si Wang Cheng, isang matibay at kalbo na individual mula sa kanilang tribo na namamahala sa pag-manage ng mga mandirigma sa reserve camp. Pinamamahalaan ang kanilang pag-acquire ng sustenance sa isang hierarchical na paraan, batay sa status ng mga miyembro ng pamilyang lalaki. Habang si Xiaoru ay nag-engage sa palitan ng plato, ang distribusyon ng pagkain ay nagsimula na. Pinapanabik ang kanyang anxiety na baka hindi siya makatanggap ng sapat na share ngayong oras. Sa gitna ng ongoing na distribusyon ng pagkain, ang stockpile ng sacks ay unti-unting naubos. Taas nito ang kanyang pagkabalisa kung makakakuha sila ng sapat na halaga sa oras na iyon. Sa sandaling iyon, naglabas ng direktiba ang nakatatanda kay Wang Cheng. Hinikayat siya na dalhin ang natirang butil na naimbak sa kamalig ng tribo. Dahil dito, lahat ng mga kasapi ng tribo ay inutusang magtipon at lumahok sa proseso ng pangongolekta ng butil. Sa gitna ng umiiral na pangangailangan para sa pagkain, nagresulta ang mabilis na pagmamadali papunta sa entablado ng pamamahagi sa isang magulong sakuna. Nyukwit, umugong ang autoritatibong boses ni Wang Cheng. Inutusan sila na magpalikas ng kaayusan at pumila ng sistematiko. Nagbabala na anumang paglabag sa kaayusang ito ay magreresulta sa mga kahihinatnan, nalulunod sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Emerwing siren sa buo na resingla niya. Inumpisahan ang proseso ng pagpapalit ng kanilang mga token na kahoy para sa mga provision, nang sa wakas ay dinala ng pila si Xiaoru sa punto ng palitan. Sumuko siya ng 2 piraso ng kahoy bilang kapalit sa mga butil. Gayunpaman, bumagsak ang kanyang mga pag-asa nang siya ay tumitig sa kaunting dami ng magagandang butil na kanyang natanggap. Sanju says to bake sa gansan karaniwang alokasyon. Hinabon ni Wang Cheng siya. Inuudyok na kulang sa mga miyembro ng lalaki ang kanyang pamilya. Nagpapahiwatig ng mas mababang pangangailangan sa pagkain. Hindi nababahala sa insinuasyon. Naglakad siya ng matatag na hakbang pasulong. Dinala si Yiyon sa unahan. Nang walang alinlangan, kinilala niya siya bilang kinatawan ng kanilang pamilya sa mga lalaki. Nag-aals ng kahawlagahan sa kanilang panangaling para sa mas malaking bahagi ng pagkain, sa pagkakita sa mas mahinhin at maliit na hitsura ni Yiyon. Sumabog sa tawa at pang-aasa ng mga manonood, ipinagmalaki ang kanilang kakayahang maging tunay na lalaki. Lumala pa ang kanilang pangungutya hanggang sa maging malupit na komento. Pinispahiwating na ang sanyang kamkilas somtay ay nagpahina sa kanya at nagpahina, nagalit sa pagmamaliit sa kanyang sabatid. Si Xiaoru ay direktang nakaharap kay Wang Cheng, na ang iritasyon ay nag-ugat sa pataas na banta ng pisikal na puwersa laban sa kanya. Gayunpaman, tinago niya ang isang araw sa kanyang damit, handang ipagtanggol ang kanyang sarili.
Subalit, pumasok si Yiyon bago pa siya makapagpatupad ng kanyang balak na paghihigante. Hinimok siya na magpakita ng pagpipigil, kinaharap niya si Wang Cheng. Kinikilala niya ang pisikal na lakas ng huli habang nagbabalalaban sa tunggalian sa isang batang babae. Ang hindi inaasahang pamamagitan pa, lalo na nagpainit sa galit ni Wang Cheng. Tapos tagiwan sa kanan ng mga ba para sa kalikasan ng kanyang kapatid. Pinakalma ni Yiyon ang kanyang mga takot at saka nagulat, nagpakumbaba siya, yumuko sa harap ni Wang Cheng at humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang kapatid. Pinapaalala niya kay Wang Cheng na tunay ngang nagbigay siya ng 2 bungkos ng mga araw. Nagtatadhana ng proporsyonal na bahagi ng pagkain ayon sa mga regulasyon ng tribo. Ang tugon ni Wang Cheng ay isa sa mga indignadong pagpapahayag na ang kanyang mga dekreto ay batas. Pinapalipas ang kanilang kagipitan, hindi natitinag. Nanatiling nagtataguyod si Yiyon para sa patas ng trato. Minungkahin niya ang pag-aayos ng mga alituntunin na magbibigay kapakinabangan, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa mundo. Ngunit pati na rin ang iba na nakaharap sa katulad ng mga kalagayan. Ang matapang na panukalang ito ay nagpalagablab ng apoy ng hindi pagkakasunduan sa iba pang mga miyembro ng tribo. Nagdulot ito sa kanila upang humingi ng paliwanag sa hindi patas na pamamahagi ng pagkain bilang kapalit sa kanilang mga kontribusyon. Habang tumataas ang tensyon at hindi nagpapakita ng anumang senyales ang nagtipon-tipong pulutong na mawawala, nagsikap siyang ibalik ang kaayusan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang boses. Ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay nagpakitang gilas na walang silbi, tulad ng sitwasyon na nakaambas sa gilid ng pagpapabigat. Isang malalim na boses ang dumurog sa magulong hangin na nagakit sa pansin ng lahat ng mga kasalukuyan. Maizar hindi si the Hawker ang Gracolanyan Fawane. Pag-aari ito ni walang iba kundi ni Lian Chengyu, ang batang Panginoon ng tribo, isang kapansin-pansing presensya sa kanyang natatanging purpura na buhok at ang espada na kanyang hawak. Siya ay nagdala. Sa tribo ng Lian, si Lian Chengyu ang tanging individual na may potensyal na umakyat sa mga ranggo ng isang Purple Blood Warrior. Inikonan sa galingin at spiritually ng malaking paggalang at panghanga mula sa mga miyembro ng tribo. Lumapit kay Yiyon, pinuri niya ang huli na kanyang maturity. Kinikilala na sa kabila ng kanyang kabataan, ipinakita niya ang isang kapansin-pansing antas ng kahinahunan at nagdadala ng pangako ng kahangahangang mga nagawa sa mga darating na araw. Lumalapit upang kausapin ang nagtipon na karamihan. Ang presensya ni Lian Chengyu ay nagudyok sa marami ng manawagan para sa kanyang intervention dahil sa kanilang kaunting pakinabang mula sa palitan ng pagkain. Sa may mapitagan na pagtango patungo sa nakatatanda, siya ay nagpasya na hawakan ang sitwasyon. Naglakad ng may kumpiyansa papunta sa unahan. Kinuha niya ang isang hakbang na nagulat ang lahat. Siya ay malalim na yumuko, nag-aalok ng tunay na paumanhin para sa mga paghihirap na hinarap ng tribo sa nakaraan. Ang kanyang kababaang loob, kahit na sa mga miyembro na mas mababa ang rango. Sa Wanji mid not fun Bordeaux Kuwait at Panghanga. Dito napansin ng lahat ang kanyang pagpakumbaba. Kabilang si Yiyon na nagtataka kung ito ay isang kalkuladong estratehiya upang makuha ang mas malaking suporta mula sa mga tao. Gayunpaman, agad na inilipat ni Leon Chongyu ang kanyang focus upang harapin ang nakababahalang isyu sa tribo ng Hoyan. Tiyawag niya Mauson Chupon sa lalaki na may kuwak na lalagyan na may pagkakahawig sa kahon ng kayamanan. Habang binubunyag ang nilalaman nito, isang kaakit-akit na kristal na nagpapalabas ng gintong liwanag ay nagpaligo sa buong paligid ng kanyang radiant na liwanag. Nakalagay sa loob ng kahon ay isang buto na nagpapalabas ng isang nakakatakot na aura, nagdudulot ng mga kilabot sa mga tao na malapit. Ipinaliwanag ni Lian Chengyu na ang buto ay isang mapapanglaw na buto at ang matingkad na ilaw na ginagawa ng kristal ay nagsisilbing pang suppress sa malalim na lamig nito. Ipinahayag niya na ang kakulangan ng pagkain sa tribo ng Lian ay bunga ng kanilang desisyon na ilaan ang karamihan sa mga sandata na kanilang ginawa para makuha ang tuyot na buto sa gitna ng bulong ng madlang tao na parang naakit. Ang uri ng mapanglaw na buto ay sumasang-ayon kay Yiyon. Itinataguyod siya sa isang hindi inaasahang flashback nang si Xiaoru ay nagbunyag ng mga komplikasyon ng kanilang mundo. Binigyang diin niya ang 2 kalikasan ng mababangis na hayop, hindi lamang mapanganib na kalaban, ngunit mga imbakan din ng kayamanan habang maaring maibsan ang kanilang laman ng gutom. Ang kanilang mga balat at ngipin ay ginawa upang maging mga kalasag at sandata. Ang rurok ng kanilang halaga ay matatagpuan sa loob ng kanilang mga buto. Sa pamamagitan ng isang natatanging teknik, ang mga buto ay maaaring maging isang desolate na esensya ng buto na hindi mas malaki sa isang soybean. Ang essence ay maaaring magdulot ng mga kahangahangang pagbabago sa isang mandirigma, nagbubukas ng mga meridians at nagigising ng natatagong mga kakayahan ng bloodline. Ang ganitong premyo ay ang panghuling hangarin ng bawat mandirigma, isang kayamanan na hinahangad sa buong kanilang buhay. Sa gitna ng kasalukuyang kalagayan, tumindig si Lian Chengyu, tinutukoy ang kanyang mga kapwa-tribo at pinipilit silang pag-isipan ang kanilang kinabukasan. Ginuhit niya ang isang paralel sa kanilang tribo at ang buhangin ng disyerto. Binibigyang diin ang kanilang kahinaan sa harap ng paparating na pagkawasak, pinukaw ang mga damdamin, binigyang diin niya ang mga pagsubok na kanilang dinaanan, ang malaganap na takot na maaaring mabulabog ang kanilang pagtulog ng mga mababangis na hayop. Ang kanyang masiglang salita ay tumagos, pinapanatili ang publiko sa puno ng atensyon. Pagkatapos, ibinunyag ang isang sinag ng pag-asa. Inanunsyo niya ang isang kahangahangang oportunidad. 3 buwan mula ngayon, magsisimula ang Tai A Divine Kingdom na malawakang mag-recruit ng mga batang cultivators. Ang tagumpay sa seleksyong ito ay maaaring maghanda ng daan para sa kanila na umakyat bilang mga mandirigma ng kaharian. Habang ang nakakahikayat na talumpati ni Leon Chongyu ay nag-echo sa natipong mga tribo, si Ichun ay nanatiling maingat tungkol sa kanyang mga tinatagong motibo. Malinaw niyang nakita ang puwersa ng ambisyon sa likod ng kanyang mga salita. Kahit kung ito ay mangangahulugan ng pagsasadala ng kapakanan ng kanilang tribo, si Ichun ay natatakot na ang kanyang walang humpay na pagsusumikap para sa isang personal na tagumpay ay maaaring magdulot ng malubhang mga kahihinatnan, posibleng nagkakahalaga ng maraming buhay. Maliwanag na layunin ni Lian Chengyu na pagsamantalahan ang desolate na buto para sa kanyang pagunlad. Naglalayong umangat sa ranggo ng isang Purple Blood Warrior sa loob ng susunod na 3 buwan. Sa bagong kapangyarihang ito, naniniwala siya na maaaring malutas niya ang proseso ng seleksyon ng walang problema. Sa pag-secure ng isang inaasam-asam na lugar sa mga mandirigma ng marangal na Taya Divine Kingdom, tiniyak niya sa tribo na maaari niyang sila'y protektahan
sila at tulungan silang ilipat sa ligtas na lungsod kapag naabot niya ang tuktok na ito. Ang kanyang apela sa tribo ay parehong mapusok at praktikal. Nakahiling siya sa mga kasapi na handaan ang 3 buwan ng kahirapan, tanggapin ang bawas na damit at pagkain. Bilang kapalit ng kanilang sakripisyo, ipinangako niya ang isang gantimpala na higit pa sa sukat kapag natupad na ang kanyang tagumpay at siya'y nag-transform na isang makapangyarihang mandirigma. Masusing sinuri ni Yiyon kung paano niya mahusay na pinagsama ang mga elemento ng takot at luhika sa kanyang talumpati. Mahusay na namamangka ng damdamin ng mga tao sa kanyang pagkagulat. Sa pagkagulat, ang buong tribo ay nagsimulang chant ang pangalan ni Lian Chengyu nang sabay-sabay, yumuyukod ng may paggalang sa kanya. Ang tugon ng pangkat na ito ay kasama pa rin ng mga nakatatandang miyembro. Lahat ay nag-aasam ng mas mabuting hinaharap. Sa gitna ng palabas na ito, napansin rin ni Yiyon ang kalansay na nagpapalabas ng makukulay na sinag ng liwanag na tila nagkakabuhol-buhol patungo sa kanyang puso, habang ang mga mabuting sinag ay nagkakabuhol-buhol sa loob niya. Isang subalit na kaba ang dumadaloy sa katawan ni Yiyon. Una, malinaw niyang nakita ang pangangailangan na manatiling lihim tungkol sa mahiwagang pangyayaring ito. Inakala niyang ang likas na kuryosidad ni Lian Chengyu ay malamang na magudyok ng isang investigasyon, at kung siya ay matitisod sa anomalya na pumapaligid sa kanya, ito ay maaaring magdulot ng gulo. Subalit, hindi nagbubulag-bulagan si Xiaoro sa kanyang pagkapighati. Pinansin niya ang malamig niyang noo at malamig na kamay. Tinanong niya ang kanyang kalagayan na may tunay na pagkabahala. Sa isang kaaya-ayang pagbubunyag, natuklasan ni Yiyon na, katulad ni Lian Chengyu, hindi niya maunawaan ang liwanag na bagay. Nagpapahayag. Ang tuklasan na ito ay nagdulot sa kanya ng ideya na yung mga maningin na pangyayari sa patuloy na nakatago mula sa atin. Iba pa, sa pagmumuni-muni sa misteryosong katangian ng amethyst, pinag-isipan ni Yiyon kung siya ba ang nag-iisang saksi sa kakaibang mga pangyayaring dala nito, patungo sa labas. Tulad ng kanyang naisip, nagpakita si Lian Chengyu sa harap nila, nag-aalok ng hayop bilang pagkain. Ang katiyakan ni Lian Chengyu na maaari nilang laging hanapin siya para sa karagdagang mga provision ay may kahalintulad na kahalumbaba. Napansin ang kaguluhan ni Yiyon, nagbigay siya ng nakaaaliw na mga salita. Pinapayuhan siyang huwag babigatin si Xiaoro ng labis na mga pasanin. Kinikilala ang hamon na kanyang kinahaharap sa pagpapalaki sa kanya. Napansin ni Yiyon ang tunay na init sa asal ni Lian Chengyu patungo sa kanya. Pinatibay ang kanyang mapag-ampon na damdamin para sa kanya. Biglang natigil ang koneksyon sa pagitan ng amethyst at ng mapanglaw na buto ng kaagad na sinarhan ang kahon ng yaman sa kanilang tahanan. Mukhang nag-iisip si Yiyon at itinanong tungkol kay Lian Chengyu mula sa kanyang kapatid na babae. Nagpakita siya ng bahagyang kaguluhan at mabilis na pinag-ingat siya na malayo ang kabutihan ni Lian Chengyu. Hinikayat siyang manatiling malayo. Handa si Yiyon na ipaliwanag ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang karakter. Gayunpaman, napatigil siya sa labis na pagkaalarma sa kanyang tunay na disposisyon at sa kanyang sinasadyang pagtatangka na panatilihin ang tiyak na paghihiwalay mula sa kanya. Sa isang magaan na paraan, masayahin tinanggap ni Yiyon ang payo ng kanyang kapatid na babae. Yumuko at tinanggap ang mahinahong pagpalo sa kanyang ulo bilang tugon. Subalit, ang kanilang sandaling kasiyahan ay biglang natigil nang siya ay bumagsak at nawalan ng malay, labis na naapektuhan ng pagkabalisa. Bigla siyang napaluha, natatakot sa posibilidad na mawala ang kanyang kapatid muli, sabay-sabay. Ang kanyang katawan ay naging hindi makagalaw, ang kanyang mga kilos ay lumampas sa kanyang kontrol. May duda na may nagplano ng sitwasyong ito, at binabalikan ng kanyang isipan ang mga kilos ni Lian Chengyu. Nagpapahiwatig na maaaring naglalayong alisin siya, sa kabila ng masamang kalagayan. Siya ay determinado na ipaalam sa kanyang kapatid na babae ang mga intensyon ni Lian Chengyu. Pagaman nadarama niya na hinahatak siya patungo sa bangin ng kamatayan. Your chemi merpendero freeze, turdin rigonch, which nag-struggle, hindi inasahan. Kaagad, ang mga alipin ng enerhiya na pula ay nakakulong sa kanya. Sa kalaliman ng kanyang isipan, siya ay nagpasalamat ng isang marahas na sumpa patungo kay Lian Chengyu sa gitna ng krisis. Napagtanto ni Yiyon na ang mga pulang energy whip ay ang tunay na esensya ni Lian Chengyu. Subalit, sa kanyang pagkabigla, ang amethyst ay sumipsip at binago ang enerhiya sa malinis na esensya. Pinapalakas ang kanyang ikalawang meridian at pisikal na katawan. Ang proseso ay tumulong sa kanya na alisin ang mga impurities at linisin ang kanyang mga tendon salamat sa sweet tendon simple wash na technique. Unti-unti, siya ay nagising mula sa kanyang sitwasyon na maaaring ikamatay. Samantala, si Wang Qing ay namangotong sa mga miyembro ng tribo. Pinipilit silang magtipon ng mga gamot para sa proseso ng pagbubuo ng katawan ng batang Lord Lian Chengyu. Sinubukan niyang bigyang katwiran ito bilang isang biyaya para sa kanila. 7 net sinatron. So ay may isang pranatong for kontrolin at pagsamantalahan sila. Bukod dito, banta niya ang malubhang parusa kung hindi sila makakapagbigay ng mga hinihiling. Habang si Yiyon at kanyang kapatid na babae ay tumutulong sa isang sugatan na babae mula sa tribo, napansin niya sila at hinadlangan ang kanilang gawaing kabutihan. Hiniling niya na magbigay pa sila ng 4 na buntot, na nadagdag sa labis na mabigat na 16 na buntot na kinailangan nilang ibigay sa kanya. Habang nagpapakahirap silang bumuo ng 8 kwento ng mga herbs, tinutulan ni Xiaoro ang kanyang kahilingan. Nagtatanong kung sinubukan niyang ilagay ang kanilang mga buhay sa panganib. Ngunit pinabayaan ni Wang Qing ang kanilang mga alalahanin at patuloy na itinuring sila sa iba. Sa pag-abot sa bundok ng medisina ng angkan ni Lian, isang lugar na sagana sa luntiang halaman at maraming halamang gamot, mahusay na umakyat si Yiyon sa isang bangin para makakuha ng mas magandang tanawin. Mula sa baba, nagbabala siya sa kanya na huwag masyadong bersahin ng sarili. Isinasaalang-alang ng kanyang kamakailang sakit. Nararamdaman ang kumpiyansa sa kanyang paggaling. Pinangako niya sa kanya na siya'y okay at nagtatamasa sa magandang tanawin mula sa talampas. Matapos sumailalim sa 3 tendon na hugas, ang kanyang katawan ay nakaranas ng malakihang pagpapabuti. Ginagawa ang pagkakit sa bangin na parang walang hirap tulad ng paglalakad. Ibinunyag niya ang hindi pangkaraniwang pag-unlad na ito sa tunay na esensya ni Lian Chengyu, na naabsorb ng amethyst kasama ang starlight at mga buto. Natuklasan ang kahangahangang potensyal nito na mag-absorb at mag-transform ng iba't ibang enerhiya sa malinis na enerhiya. Kinunklusyon niya na ito ay hindi isang ordinaryong kayamanan. Nakita niya ito bilang susi sa kanyang pananatili sa kasalukuyang mundo. Umaaring isang paraan para makabalik sa Earth
Nasiyahan na matuklasan ang mga lihim nito. Nagdesisyon siya na magsagawa ng masusing pag-aaral sa misteryosong amethyst sa hinaharap. Habang pinagmamasdan nito ni Yiyon, napansin niya na ito'y sumisipsip ng enerhiya ng mga gamot na halaman. Naalala niya na ang kapangyarihan ng mga gamot na halaman ay binubuo ng isang uri ng enerhiya. Sa kanilang mga salita, mundo, ang mga mandirigma ay kumakain ng mga halamang ito para mapalakas ang kanilang lakas, habang ang kanilang mga katawan ay nag-a-absorb ng kapangyarihan ng gamot. Pinapino ito sa enerhiya. Naiintriga ka ba sa kakayahan ng amethyst? Nag-eksperimento na siya noon sa iba't ibang uri ng enerhiya, tulad ng elektrisidad mula sa pagkiskis, apoy at mainit na tubig. Ngunit walang naging tugon nito sa mga pinagmulan ito. Nagpatibay sa kanya na ang enerhiya na na-absorb nito ay somehow kaugnay sa pagsasanay ng martial arts sa mundong ito. Nag-alala siya na baka nasira ng amethyst ang original na utility ng medicinal herb sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanilang enerhiya. Gayunpaman, inalagay niya ang mga damo sa loob ng kanyang bag. Itinuturing niya ang mga ito bilang magagandang dregs. Gayunpaman, isang makulit na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang may ideya ang kumakalam sa kanya. Narealize niya na maaring gamitin niya ang sitwasyong ito sa kanyang kagalingan at nagpa siyang absorbin lahat ng mga halaman sa bundok para turuan si Li at Cheng Yu ng isang leksyon at gumanti. Nakaharap sa bag na puno ng mga halaman, nagtangkang magsagawa ng meditatibong postura na nagpapahintulot sa amethyst na humigop sa bawat bakas ng enerhiya na hawak nila. Na ng enerhiya ay na-assimilate, ang mga kakaibang pattern ng purple na kulay ay nagmaterialize sa kanyang balat na nagpapaalala ng isang Iron Man suit. Bigla siyang nagbukas ng kanyang mga mata at sumuntok sa hangin, naglalabas ng malaking pagsabog ng enerhiya bilang pag-atake. Nawala sa pagsipsip ng enerhiya ng halaman, pansamantalang binaliwala niya ang kanyang kapatid na babae na tumawag sa kanya dahil siya ay naka-immerse sa mahabang panahon. Nakatayo sa isang bangin, pinagmamasdan ng mga ulap na maaaring magpadilim sa balakang ng kahit na ang mga pinakamatapang na kaluluwa. Natuklasan nila ang kanilang sarili sa paghanga. Ang kanyang pagkagulat ay kapansin-pansin habang tinitignan niya ang 20 kwento ng mga halaman na kanyang naipon sa loob lamang ng isang oras. Ilan mga ito ay bihirang mga elixir. Bagaman itinuring niya ang kanyang tagumpay sa tanging swerte, iminungkahi niya na pahabain nila ang kanilang pananatili sa bundok. Nakakaramdam na ang mabilis na pagbibigay ng mga damo ay maaaring magdulot ng hinala sa tribo. Naintriga tungkol sa eleksyon ng mandirigma ng Taya Divine Kingdom, tumalikod si Yiyon kay Xiaoro para sa kaalaman. Napansin ang kanyang kuryosidad, ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag. Ang Gahorianas isang iyong sinunong dinastiya na namumuno sa 100 ora estado at 24 na barbarong lupain. May ang lian na angkan ay matatagpuan sa isa sa mga barbarong lupain. Linasin niya na ang mga mandirigma ay nagmula sa iba't ibang mga estado at ang unang seleksyon ay pinangasiwaan ng mga selektor na ipinadala sa bawat tribo. Ang proseso ng pagpili ng mandirigma ay sumasaklaw sa maraming mga round ng eliminasyon, unti-unting nag-aalis ng mga kalahok na may mas kaunting kasanayan, at sa huli ay nagpapahid ng pinakamatataas na ranggo ng mandirigma bilang pambansang kampeon. Tanging ang pinakakahangahangang mga kalaban lamang ang nakakuha ng entry sa pinarangalan na Divine Kaharian, kung saan sila ay nakakuha ng access sa mga pambansang kayamanan at sa naganais tayos sacred technique. Ang seleksyon na ito ay isang bihirang oportunidad para sa maraming tribo, upang lampasan ang kanilang mababang pinagmulan at umangat sa kadakilaan. Itinutuloy ang kanilang usapan. Nagtanong si Yiyon tungkol sa madalas na banggit na mga realm ng martial arts. Ipinapaliwanag niya na walang hangganang paglalakbay sa martial arts. Nagsisimula sa pinakamababang realm, ang mortal na realm ng dugo. Ang realm na ito ay hinati sa 5 antas: Valiant, Vigor, Thunderous, Meridians, at Chi Gathering. Sa kabila ng mortal blood realm ay ang purple blood realm. Ang realm, itinuturing na unang yugto ng martial art cultivation bilang mga natitirang mga mortalidad mula sa nakaraang realm, nagpakalayo mula sa purple blood realm. Magkaksubusong stong tao sa Yuanji realm na sinundan ng Dao Seed realm, ang Enlightenment realm, at sa wakas, ang Heavenly realm. Ano ang umiiral sa kabila ng Heavenly realm ay nananatiling misteryo na nagpapahiwatig ng walang hanggang kalikasan ng landas ng martial arts. Namangha sa kanyang kaalaman, nagulat siya nang ibahagi niya na ang kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng malawak na kaalaman at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nagpalubog sa sarili sa pagbabasa ng iba't ibang mga anekdota noong kanyang kabataan. Naintriga tungkol sa kakayahan ni Leon Chongyu na mamuno sa angkan patungo sa syudad kung siya ay magiging mandirigma. Mandirigma, tinanong pa ni Yiyon. Ipinaliwanag niya na upang gabayan ang angkan papasok sa syudad, kailangang maging natatanging pambihira, kahit na si Lian Chengyu ay nakamit ang status na iyon. In-shimmers up single sa kanila, dahil ang kanyang kilos ay kapansin-pansing negatibo. May determinadong ekspresyon, ipinahayag ni Yiyon na bagamat kakulangan siya sa malalaking ambisyon o ang kapangahasan upang gumawa ng seryosong mga pangako, gagawin niya ang kanyang pinakamalaking pagsisikap para siguraduhin ang kanyang kaligayahan at protektahan siya mula sa mga hirap. Ang kanyang mukha ay nagliwanag at tumugon siya ng isang ngiti, pinatibay ang kanyang mga salita at ipinahayag ang kanyang kagustuhang abangan ng kanyang mga kilos. Kinabukasan, sa kasabay ng simponiya ng mga ibon na umaawit sa hangin, isang malaking pagtitipon ng mga lalaki ang nahuhumaling sa kanilang mahigpit na pagsasanay. Yaoyuan, ang kanilang tagapagturo, isang malakas na figura na kinakatawan ng kapansin-pansing kristal na asol ng mga mata at isang peklat sa kanyang kaliwang mata. Itniro ang kanilang pagsasanay, malinaw na hindi nasiyahan sa kanilang pagganap. Sa kabila ng kanilang focus sa pagmamayari ng Dragon Tiger Fist, isang pangunahing anyo ng martial art mula sa Taiyan Kingdom. Bawat teknik dito ay naglalaman ng mga komplikasyon na nangangailangan ng kahusayan. Mahigpit niyang pinagsabihan ng mga disipulo na bulag na ginagaya ang mga kilos, tulad ng mga walang isip na nilalang, katulad ng mga unggoy na nagpapanggap na walang anumang personal na pagkaunawa. Samantala, napanatili ni Yiyon ang ligtas na distansya, nagtatago sa kanyang sarili sa gitna ng mga dahon. At sa kanilang pagsasanay, may matibay siyang paniniwala na upang mabawasan ang nagbabadyang panganib na dala ni Lian Chengyu at magtagumpay sa Taiyan selection, sa pagsecure ng isang maayang pamumuhay para sa kanyang kapatid na babae, kailangan niyang malaki ang itaas ng kanyang mga kakayahan para sa mga susunod na hamon.
Kahit na ang amethyst ay may pang-ambang kakayahan, so alam niyang makapagkibibigay ng karagdagang mga benepisyo. Napagtanto niya na kailangan niyang matutunan ang mga lihim na teknika ng martial arts upang tunay na umunlad sa mundong ito. Sa kanyang tinitirhan sa isang liblib na rehiyon na walang resources. Lihim, habang siya ay nadarama ang pait tungkol sa sitwasyon ng kanyang buhay, hinagis sa papel ng isang tagapulot ng halaman. Sir Yao Yuan silwas na nakatuon sa pagbibigay ng mahalagang aral sa kanyang mga mag-aaral tungkol sa teknik na karaniwang natutunan ng mga nasa loob ng kaharian ng Purple Blood Stage, kabilang na ang mga maharlika. Tinawag niya ang kanyang mga estudyante na matuto ng teknikang kanyang tatalakayin. Sa kanyang paliwanag, binigyang diin ni Yao Yuan ang halaga ng teknika. Binibigyang diin kung paano ito naglaro ng isang mahalagang papel sa pagpapabuti ng kanilang pangkalahatang pisikal na katangian tulad ng kanilang lakas, mga tendon, buto at kalamna, at bawat bahagi ng kanilang katawan. Ang holistic na diskarte na ito ay magtataguyod sa kanilang pag-angat hanggang sa panglimang antas ng Blood Realm. Nagpapakita ng posisyon ng kabayo habang nagsasalita. Bigla na lamang naglaho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumikha ng kaakit-akit na epekto. Ipinapaliwanag niya na ang pagiging dalubhasa sa unang anim na teknik ng Dragon Tiger Fist ay maaaring magbigay kapangyarihan sa kanila na magdala ng timbang na 500 kg. Karagdagan pa, ingansen ka huzanik darpinot swa esikenas tugbigin ng malagas na suntok, kayang wasakin kahit ang armor. Sa gitna ng demonstrasyon ng kahangahangang lakas ni Yao Yuan, kasama si Yi Yun, lahat ng tao ay nakatayo, nagulantang sa malaking lakas na ipinapakita. Imbang lahayong tuminay na yung sning na ispofan pagkikipaglaban ay hindi mapapasubulian na kahangahanga. Ang ilang nga ay tinuturing na tagapagligtas ang pinuno ng kaharian ng Tayan dahil sa pagbubunyag ng ganitong kalakas na teknika na nagbibigay daan para sa mga residente ng kaharian na malaki ang pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Sa isang kahalintulad na eksena, si Yao Yuan ay nagpatupad ng suntok na nagwasak sa isang kahoy na dami sa pamamagitan ng isang solong paghampas. Ibinahayag niya na ang kahusayan na ito ay nagmula sa pagiging dalubhasa sa pamamagitan ng Tiger Down the Mountain technique, isang regimen na nilalayo yung patibayan ng mga kalamnan. Ang pamamaraan ay naglalaman ng paulit-ulit na pagsasanay ng kalamnan hanggang sa ito ay umabot sa isang estado ng pinahusay na lakas at kakayahang umangkop. Sinundan ito ng isang mahalagang pagtatanto. Ang pagkakamay-ari ng teknikang ito ay nagbibigay sa isang praktisyante ng kakayahang lumikha ng mga ingay na gulo. Ayon sa subaymto ng Barito Matsaw, ito was optam rayun Ranvan na bayaring magpabago pa sa mga ibon na nagpapabagsak sa kanila mula sa langit. Angkop na pinangalan ng Fallen Angel Soaring Dragons. Naging patunay ang teknik na ito sa kanyang malaking kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang matapat na mga paliwanag, ang mga nakatipong disipulo ay nahihirapan na lubusan maunawaan ang kanyang ibinabahagi. Nagbuntong hininga siya at ipinahayag ang kanyang kasiyahan, kahit na sila ay makagawa ng tunog gamit ang kanilang mga kalamnan at buto. Habang ang pagsasanay ay malapit nang magsimula, nagtaglay si Yi Yun ng matatag na determinasyon na masusing obserbahan ang kanilang mga teknik. Malinaw ang kanyang layunin. Nagnanais siyang pumasa sa Tayan selection at makamit ang prestihiyosong titulo ng Royal Warrior na pinapalakas ng sense of urgency na palakasin ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng buhay ng kanyang kapatid na babae. Meron din siyang matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang sarili mula sa balak na pumatay ni Lian Chengyu. Bagamat meron siyang paniniwala na ang amethyst ay maaaring maglingkod bilang kanyang proteksyon, ang kanyang mga kaisipan ay naputol ng hindi sinasadyang mabasag ang saganang halaman sa ilalim ng kanyang paghawak. Ang nagasultang ingay ay nakahuli ng pansin ni Yao Yuan, na agad na kumuha ng malaking timbang at ibinato ito sa direksyon ng tunog. Ang proyektong ito ay nagwasak sa lahat sa kanyang landas, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang pinagmulan ng gulo. Sa kabilang dako, isang kakaibang pula na likido ay mabilis na kumukulo sa loob ng isang malawak na kawa na ginawa mula sa bato, mga buto. Ilan sa mga tao ay maingat na nagdagdag ng mga halamang gamot na pinagkunan ni Wang Cheng mula sa mga miyembro ng tribo sa kawa. Minsan ang mga halaman ay pinagsama sa loob ng kawa. Ang kombinasyon ay inilipat sa ibang lalagyan. Nakareserba para sa paggamit ni Lian Chengyu. Matapos niyang suriin ang kalidad ng mga nakolektang herbs, pinuri niya si Wang Cheng sa kanyang mga pagsisikap. Si Wang Cheng naman, gumawa siya ng kasinungalingan na siya mismo ang nagtipon ng mga halamang gamot. Nakataon na natagpuan ang mga bihirang specimen tulad ni dango at black fungus. Hinubad ang kanyang kasuotan. Pagkatapos ay itinuro ni Lian Chengyu sa kanya na gumanap bilang isang bantay. Patuloy na pumapasok sa inihandang container. Habang naliligo si Lian Chengyu, ang mga nasa paligid niya ay magaling na bumubula sa kanya. Nagpapatunay na tanging siya lamang ang makapagpapabuti ng kanyang katawan sa pamamagitan ng isang mainit na paliligo. Nang hindi inaasahan, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang bagay sa loob ng gabot na paliguan. Nagalit sa kanyang pagmamasid, matigas niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na palakasin ang init, sa kabila ng pangkalahatang pangamba na baka hindi niya kayanin ng ganitong kataas na temperatura. Si Wang Cheng ay kumilos agad, kinuha ang mga kahoy mula sa paligid at ibinato ito sa apoy, lalong pinatindi ang temperatura. Sa parehong panahon, nagsanay si Yi Yun sa kanyang regimen ng pagsasanay, ibinapakita ang kanyang kakayahan na mapabagsak ang isang puno ng isang suntok. Gayunpaman, hindi siya kontento sa kanyang kasalukuyang lakas. Kinikil sa rituibagan hines on display the hill of the Camariana, kaysa sa isang pininong lakas ng tendon. Gayunpaman, ang makabuluhang infusyon ng gamot na enerhiya na naabsorb ng amethyst kanina ay unti-unting nai-integrate sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang practice. Sa pawi na magkawaksariwas sa niyang pisikal na konstitusyon, siya ay matatag sa kanyang pangunawa na, upang mabisa niyang labanan si Lian Chengyu, kailangan niyang itaas ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa Dragon Rib Tiger Bone Fist. Isang mapinguing technique na Omnia Principal in Drugunalila. Samantala, si Wang Cheng ay walang tigil na nagdaragdag ng kahoy sa apoy upang palakasin ang temperatura. Gayunpaman, si Lian Chengyu ay nag-struggle na ma-absorb ang buong benepisyo ng medicinal bath. It exists nearing and sunyas ng God-Hirban sa isang bottleneck sa kanyang pag-usad. Kahit na ganito, hindi sumuko ang kanyang pride sa hadlang na ito. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga alagad na itaas muli ang temperatura. Ang aksyong ito ay nag-iwan ng gulat sa mga nasa paligid niya. Dahil ang init ay nasa antas na sa sandaling ito, ang tao ay nauumay na.
Hiniling niya ang mas matinding init. Sabay nito, si Yiyun ay walang sawang nag-e-ensayo sa kanyang training regimen. Tumutusok sa mga puno at nagpapabagsak ng mga bato at malalaking bato gamit ang kanyang malakas na mga suntok. Habang nagpatuloy si Lian Chengyu sa paghimok para sa mas mataas na init, walang tigil na nag-practice si Yiyun. Kahit na ang kanyang mga kamao ay natatakpan ng dugo at sugat, kahanga-hanga, sa kabila ng pinakamataas na temperatura. Nabigo ang mga pagsisikap ni Lian Chengyu, samantalang nagtagumpay si Yiyun sa matagumpay na pag-usad sa ikalawang antas ng mortal na dugo realm. Pagkatapos ng 5 araw, nagtayo si Lian Chengyu sa tabi ng nakolektang mga damo. Pagmumuni-muni na ang kanyang kakulangan sa pagunlad ay dapat ituro sa isang bottleneck kaysa sa kalidad ng mga gamot. Sa pagsusuri sa mga herbs, napagtanto niya na ang mga handog mula sa tribo ay hindi sapat at agarang tinapon niya ang lahat ng mga ito. Naniniwala siya ang kanyang pagsasaka ay naiwan sa isang antas dahil sa hindi sapat na kalidad ng mga halaman na ibinigay ng tribo ng Lian. Sa kabilang banda, sa kabilang dago, ang mga anak ng mayayamang pamilya ay nakakakuha ng pinakamahusay na mga gamot at pinakamaraming sustansya na nagpapahintulot sa kanila na makamit ang mas mahusay na mga resulta. Pinangihinayangan niya ang kanyang kalagayan, nagpapakiramdam ng malas na isilang sa isang payak na tribo. Sana ba ay isinilang siya sa kaharian ng pamilyang kaharian ng Taya Divine? Maari na sana niyang maabot ang Purple Blood Realm at magkaroon ng pagkakataon na makipaglaban para sa trono ng kaharian. Sa isang bugso ng galit at frustrasyon, binuhos niya ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng pagwasak sa isang lamesa malapit. Binubuhos ang kanyang diskusto patungo sa kanyang pamilya sa hindi makatarungang kapalaran na nangyari sa kanya. Ang matanda, Yao Ma, agad na nagmadali, nakit ng ingay, at nagtanong tungkol sa sanhi ng kanyang kalungkutan, natutunan ng mga kahirapan sa pagsasaka ni Lian Chengyu. Inamin ni Yao Mo na ang mga medicinal resources sa bundok ay nauubos. Ginagawang imposible na mapanatili ang proseso ng pagpapalinis para sa mga tuyot na buto. Sa pagkarinig nito, tumaas ang kaba ni Lian Chengyu. Mga patak ng pawis na bumubuo sa kanyang noo, agad na lumingon sa matanda. Agad niyang inutusan ito na tipunin ang malalakas na lalaki mula sa nayon. Inilahad ang kanyang plano na magtayo ng malaking kawa na magpapahintulot sa kanila na simula ng pamamaraan ng pagpapalinis ng walang pagkaantala. Gayunpaman, may ilang mga agam-agam si Yamo, ngunit inaliw siya ni Lian Chengyu, binibigyang diin ang kahalagahan ng tagumpay at ang pangangailangan na gamitin lahat ng pagpipilian upang maiwasan ang patuloy na paglubog ng kanilang angkan. Nang siya'y umalis, iniwan niya si Lian Chengyu na may paalala na pangalagaan ng kanilang pamilya at ang kabutihang loob ng kanilang lahi kung sakaling siya'y umangat sa Dragon Gates. May bagong kagustuhang magtagumpay. Si Lian Chengyu ay masigasig na nagtawag sa lahat ng mga kalalakihang may kaya na magtipon. Pinapang-ugnay sila upang ihanda ang kawa para sa proseso ng pagpapakulot. Sa tirahan ni Yiyun, nanatili siyang malalim na nakatuon sa kanyang regimen ng pagsasanay. Metodikong hinahati ang mga kahoy na kahoy gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang pagsasanay ay nakasentro sa teknik ng Dragon Rib Tiger Bone Fist na kapag natutunan, may potensyal na mahati ang isang talampakan ng mga pari-parehong laki at pantay-pantay na hinati ng mga piraso ng kahoy sa loob lamang ng isang minuto habang siya'y nagtitipon kasama ng iba pang mga kalalakihan mula sa kanyang tribo. Mabigat ang kanyang pangamba, pangunahing dahil sa unti-unting pagkaubos ng mga materyales dulot ng kawalan ng gamot mula sa bundok. Ang kanyang isipan ay abala sa paghahanap ng bagong pinagkukunan ng mga sangkap. Bigla ang paglitaw ni Lian Chengyu mula sa likuran ang nagdulot ng kanyang pagkabigla. Nagulat siya sa presensya ni Yiyun dahil dapat siyang namatay matapos ipasok ni Lian Chengyu ang kanyang tunay na kisa kanya. Hindi inaasahan ang kanyang pagkaligtas. Pinaglayan niya kung ito ba ay may kaugnayan sa kanyang sagbal. Subalit, isang ngiti ang sumasalamin sa kanyang mukha habang kausap niya si Yiyun. Tinatanong kung bakit siya nasa pulong. Tumugon si Yiyun ng magalang na inihayag na siya ay dumating upang lumahok sa pagsubok sa pagpapabuti ng buto ng Desolate, bahagyang inakit ng pangako ng pang-araw-araw na rasyon ng karne para sa mga napili. Sa hindi inaasahan, sumang-ayon si Yiyun. Nag-alok si Lian Chengyu ng kanyang suporta at hinikayat siya na maglakbay sa loob sa halip na maglibot sa paligid. May kaunting pag-aatubili pa rin na nakakapit sa kanya. Nagmumula sa pangunawa na bihira tanggapin ni Wang Cheng ang mga individual na mas mababa sa ikalawang klase. Gayunpaman, ang kanyang pagkaunawa sa kanya bilang isang ambisyoso at may kakayahang individual ay nagdulot ng isang natatanging desisyon. Nagbigay siya ng isang oportunidad kay Yiyun na makilahok sa proseso ng pag-refine. Nagpapasalamat, sinamahan siya ni Yiyun papasok sa lugar na itinalaga para sa pagpapabuti. Pinayuhan siya ni Lian Chengyu na ibigay ang kanyang pinakamahusay at hindi magatubiling sa kanyang mga intensyon. Ang kahulugan ng kaginhawaan ay bumuhos kay Yiyun na ikinaiwas sa kanyang nalalapit na pagbubunyag. Subalit, hindi niya maiwasang magtaka tungkol kay Li at sa hindi inaasahang pagdating ni Chengyu, lalo na't dapat sana ay nagkukulong siya sa kanyang pagre-retiro ng isang buwan. Partren ontanong may nensal ay kunumbay chibiyan ng mga participation ito, kahit na matagal na siyang may balak na patayin ito. Sa kanyang pag-iisip, natagpuan niya si Lian Chengyu na nagmamadali sa kanya na sundan agad, na nagudyok sa kanilang dalawa na umakyat sa hagdanan, nag-navigate sa kanyang tirahan. Naharap si Yiyun sa pangamba na maaaring maging mapagduda si Lian Chengyu tungkol sa kanyang kaligtasan, isinasaalang-alang ang mga pangyayari. Agad na lumabas si Xiaoruo mula sa bahay. Hinikayat siya na ipakita ang kanyang mga kamay. Sa una ay nagulat at nag-aatubili. Siya ay agad na nabigla nang siya ay kumuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay na ipinahayag ang kanyang kamalayan sa kanyang lihim na pagsasanay. Sadya niyang ini-unwind ang mga bandages na bumabalot sa kanyang mga kamay. Inilalantad ang kanyang kaalaman sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay sa gabi at ang madalas na pagkakaroon ng bandages sa kanyang pagbabalik. Sa paglalapat ng mahinang pagtapon ng gamot sa kanyang mga kamay, mariing pinag-ingatan niya si Yiyun tungkol sa mga panganib na kaugnay sa pagpapasok sa martial arts at pag-enroll sa gawain ng pag-refrain ng buto ng halimaw. Ipinapakita na parehong mga gawain ay may daladalang panganib sa kanyang kagalingan. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangkang linawin, kinilala niya na ang bawat isa ay may kanilang sariling lihim na mga mukha at nagpayo sa kanya na panatilihin ang kanyang lihim.
Habang kinikilala ang kanyang pagbabago mula sa kanyang nakaraan, nanatili siyang ituring niya bilang miyembro ng kanyang pamilya. Isang hindi nagbabagong katotohanan habang maingat niyang binalot ang mga benda sa kanyang mga kamay. Mahinahon niyang muling ipinahayag ang kahalagahan ng kanyang presensya sa panahon ng pag-refine ng buto ng halimaw at hinikayat siya na mag-ingat sa buong pamamaraan. Sa pagkakagulat, natagpuan niya ang kanyang sarili sa site ng Monster Bone na nagpapabuti. Nawawala sa pag-iisip, ang kanyang isipan ay bumabalik sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kapatid na babae. Sa kanyang natutuklasang kalagayan, mabilis na ibinalik ng guro ang kanyang pansin sa kasalukuyan. Pinapaalala sa kanya na kahit na may espesyal na pahintulot mula kay Lian Chengyu, kailangan pa rin niyang magsikap. Sa pagkapit sa palakol, nagdulot siya ng gulatan sa mga nasa paligid niya. Siya, na may payat na katawan na nagbabangga sa malupit na backdrop ng mga manggagawa. Sinusuri ang kanyang manipis na mga binti at sinasabing siya ay isang hadlang, minamaliit nila siya. At ang tagapagturo rin, may mga alinlangan. Ang kanyang pagpasok ay bunga ng kahilingan ni Lian Chengyu. Subalit, malinaw niyang ipinahayag na ang kanyang pagsasama ay hindi gaano nakabawas sa mabigat na gawain. Habang si Yun ay patuloy na nagtatanggal ng mga kahoy at pinapasok ang mga ito sa apoy, pinagnilayan niya kung bakit siya pinapayagan na makilahok sa pagluluto ng buto ng halimaw, ngunit nauunawaan niya na ang kanyang mga intensyon ay kaunti lamang ang epekto. Ang kanyang focus ay nakaatang sa pagkakataon na ma-absorb ang enerhiya mula sa buto ng halimaw. Kung malalampasan niya ang lakas ni Lian Chengyu, naniniwala siya na makakakuha siya ng kapangyarihan para makapagtanggol laban sa anumang paparating na mga atake mula sa kanya. Agad niyang ginamit ang kanyang crystal vision at napansin ang isang malaking bilang ng mga dalisay na enerhiya na lumulutang sa paligid ng container. Unti-unti na na-absorb ng amethyst, hindi tulad ng kanyang naunang pagsipsip mula sa malayo. Ang lapit ng kanyang nararamdaman tungkol sa lakas ng kanyang kalungkutan mula sa buto. Nakita niya na ang tigang na enerhiya sa loob ng buto ay malayo sa kung ano ang alok ng mga halaman. Ito, napansin niya ang ilang malabong asul na mga tuldok na nagmumula sa buto. Naintriga, nagtataka siya kung ito rin ba ang mga bakas ng walang buhay na enerhiya mula sa buto ng halimaw. Subalit, bigla na lamang nawala ang mga tuldok na ito. Ang unang palagay niya ay ang mga enerhiyang ito ay sinasabsorb ng ibang mga lalaki na naroroon, ngunit agad niyang narealize na hindi ito maaaring mangyari. Huminahon siya na ang mga enerhiyang ito ay hindi yung walang buhay na klase. Dahil hindi automatikong ma-absorb ng mga tao ang ganitong mga enerhiya, kinakailangan nila ng mga tiyak na pamamaraan para magamit ito. Nang siya'y makapagpatuloy sa ikalawang layer ng blood stage, natuklasan niya ang kakayahang mag-absorb ng enerhiya ng amethyst. Gayunpaman, ang kalikasan ng mga asul na tuldok ay nananatiling hindi malinaw sa kanya dahil sa kapasidad ng amethyst na sumipsip ng iba't ibang mga enerhiya. Napagpasiyahan niyang subukan na isipsip ang mga asul na tuldok sa kanyang mga kamay na nagresulta sa isang malamig na sensasyon. Ito ay nagtulak kay Yiyo na magpalagay na ang mga asul na tuldok ay malamang na nakakasama, tulad ng ipinahiwatig ng kanilang agresyon. Ngunit, higit pa siyang namangha sa kamanghamanghang kakayahan ng amethyst na walang kahirap-hirap na ma-absorb kahit ang agresibong, nagyayalong lason at ginawang purong enerhiya upang pakanin ang kanyang katawan. Bigla ang pangamba ang umapaw sa kanyang mukha habang nag-iisip kung bakit wala sa iba ang karanasang ito. Kahit na ang kanilang mga katawan ay sumasabsorb ng parehong asul ng mga tuldok, ibinigay na ang kanyang pangangatawan ay nalampasan ang mga nasa paligid niya. Napaka-imposible para sa kanya na sila ay mas matibay sa lamig kaysa sa kanya. Ito ay nagdulot sa kanya na isipin na ang problema ay sa kanilang pagkilala. Marahil ang kanilang mga sense ay masyadong mapurol upang makadama ng lamig. Walang duda, nag-alala siya na ang malamig na lason ay maaaring lihim na maipon sa kanilang mga katawan na nagbubunga ng malalang mga kahihinatnan. Napag-ismigo na pinayagan siya ni Lian Chenyu na pumasok sa proseso ng pagkabuti ng walang kabuhayang buto para itulak siya patungo sa kanyang kapahamakan. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa. Gayunpaman, balak niya ngayon na kainin ang lahat ng enerhiya ng kalansay na gubat, iniwan ang walang para sa mga disenyo ni Lian Chengyu. Kapag natapos na ang pag-refine ng Desolate Bone, bumalik siya sa lugar ng pagsasanay. Sinusubok ang kanyang bagong tuklas na lakas. Nakakagulat na hindi nasaktan. Kagad, kinailangan niyang mag-antay ng ilang araw para ganap na ma-absorb ang esensya ng mga kalansay. Isang proseso na nagtulak sa kanya na makabuwag ng ikatlong antas ng mortal na dugo. Ang tagumpay na ito ay lalo lamang nagpabigat sa kanyang determinasyon na maibitin ang esensya mula sa mga walang kabuhayang buto, na layuning umangat sa ikalimang antas ng Mortal Blood Realm na mabilis na maaari. Matapos tapusin ang kanyang pagsasanay, bumalik siya sa kanyang nayon, kung saan siya sinalubong ng isang malaking kongregasyon. Lumapit siya sa isang matandang babae para sa impormasyon, at ibinahagi niya na ang pinuno ng angkan ay namamahagi ng mga elixir. Ipinaliwanag ng babae na lahat ng mga nagpartisipa sa proseso ng pagpapabuti ng buto ay nagkaroon ng typhoid na lagnat. Nagdaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, mataas na lagnat at pagsusuka. Pumaha na nag-iwan sa kanila sa isang kalagayan na malapit sa kamatayan. Nagulat si Iyon. Ngunit kinilala niya na ang malamig na lason ay ngayon ay nagpapakita ng mga epekto sa gitna ng pagtitipon. Ang mga usap-usapan ay umiikot sa mga pula na mga pampakalakas na ipinamimigay sa mga pasyente, na tila nagbibigay sa kanila ng bagong lakas. Lahat ng nandoon ay tila inggit sa kanilang mga kasamahan na may swerte, lalo na dahil ang mga nakatanggap ng mga elixir ay binigyan din ng kura na karne bilang kompensasyon. Sa kabilang banda, pinag-isipan ni Yiyon ang pinagmula ng mga pulang elixir na ito. Dahil sa matagalang problema sa kaperahan ng angkan, nagtaka siya kung bakit biglang mayroon silang ganitong mahalagang yaman. Higit pa rito, gayunpaman, kung ang mga ganitong elixir ay magagamit, mas malamang na ito ay nakalaan para sa isang katulad ni Lian Chengyu kaysa sa mga less fortunate na miyembro ng angkan. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya na hinala na ginagamit ni Lian Chengyu ang sitwasyon upang makuha ang lason mula sa mga buto sa pamamagitan ng buhay ng mga malalakas. Nagpasya siya na maghanda para sa maaaring darating. Pagkatapos ng ilang oras, lumapit si Xiaoru kay Wang Cheng, humihiling ng pulang pampakalakas para sa kanyang kapatid. Ngunit si Wang Cheng, gayunpaman, ay nanghamak na sinasabi na si Yiyon ay dating matibay, pero ngayon ay nakakulong sa kanyang kama, nagpapahiwatig na malapit na ang kanyang wakas. Sa kabila ng masamang pananaw na ito, napansin niya na palang mabait na nagbibigay si Lian Chengyu, at kaya
kaya nagpasya siyang magbigay ng isang elixir kay Yiyun. Habang iniabot ang elixir, nagkagulo ang eksena na ang lahat ay nag-aagawan para sa isang bahagi. Siya na magitan sa isang sigaw, pinagbabalaan sila na tumigil kung nais nila makatanggap ng anumang elixir. Sa gitna ng gulong ito, inabot niya ang isang elixir kay Xiaoro, ngunit agad na tumigil. Sa gitna, pinipiling ipahayag ang kanyang personal na pakikiramay sa kanyang kapatid na babalik sa kanyang tahanan. Nakahiga si Yiyun sa kanyang kama, nabawasan ng lakas. At siya'y tumayo nang makita niya si Wang Cheng. Inabot sa kanya ni Wang Cheng ang elixir, binanggit ang kanyang swerte dahil sa kabutihan ni Lien Chengyu. Sa pagtanggap ng elixir, nilunok ito ni Yiyun, tinulungan ng kanyang kapatid na babae na nagdala sa kanya ng tubig, na nagbabala sa kanya na uminom ng dahan-dahan. Sa kabila ng kanyang mahinang kalagayan, nabigay si Wang Cheng ng mapangmata na puna tungkol sa kanyang kahirapan. Inutos niya na ituloy ang trabaho kapag siya'y nabawi na. Pagkaalis niya, palihim na inilura ni Yiyun ang elixir sa tela. Kinumpirma nito ang kanyang mga hinala na ito ay lason. Ang lason ay waring nagpapasigla sa latent na kakayahan ng isang tao laban sa malamig na lason mula sa kanyang mga buto. Habang ang mga uminom ng mga tableta ay tila nagpakabuti, lubhang maikli ang kanilang mga buhay. Ang pagsisiwalat na ito ay ikinagalit ni Yiyun dahil marami ang isinasakripisyo upang mapino ang mga buto. Asul, tinanong ni Xiaoro kung bakit sila nagpapanggap at kung may issue sa mga elixirs na ibinigay ni Lien Chengyu. Bagamat kinikilala niya na may mali, nagpahiwatig siya na baka may isang tao na sinadyang nagpapatakbo ng dramang ito. Sa panahong ito, si Lien Chengyu ay sinalakay sa kanyang pagsasanay, habang sinubukan ni Wang Cheng na paasahin siya sa pamamagitan ng pagpapahayag na walang pasubaling siya ang nakatakda na lalabas bilang panalo sa kompetisyon para sa posisyon ng pambansang mandirigma ng Taya Divine Kingdom. Ngunit ang papuring ito ay tila may kaunting epekto lamang sa kanya. Ito'y nagpapatuloy sa kanya upang itanong ang kanyang layunin sa pagbisita. Bagaman, tiniyak niya na lahat ay tuloy-tuloy gaya ng karaniwan, at ang mga mas malas na miyembro ng angkan ay kontento matapos tumanggap ng karne at gamot. Nakatuon si Lien Chengyu kay Yiyun, habang umiinom ng tubig si Lien Chengyu. Inihayag ni Wang Cheng na si Yiyun ay lubhang nagkasakit, at nagkaroon ng malubhang pagtatay ilang araw na ang nakalipas. Inilarawan niya ito na basang-basa sa pawis na may mabahong amoy na kumakalat sa kwarto. Pinibigyang diin ang bigat ng sitwasyon na maaaring namatay si Yiyun kung hindi sa maagap na paghahatid ng mga elixir. Bagaman masidhing binabantayan ni Wang Cheng ang kanyang pag-inom ng elixir, mayroon pa rin siyang kahalintulad ng konsensya. Ipinapahayag ang pasasalamat para sa tulong ni Lien Chengyu. May pakiramdam ng ginhawa. Inutusan siya ni Lien Chengyu na magpatuloy sa pagmamatsyag kay Yiyun, lalo na't papalapit na sila sa rurok ng kanilang mga pagsisikap. Binigyang diin ni Lien Chengyu ang kahalagahan ng walang kapintasan na pagpapatupad sa proseso ng pag-refine ng mga tuyong buto. Lalo pa niyang pinanggigilalas siya sa pangako ng mga gantimpala kung ang pag-refine ay matagumpay. Gayunpaman, sa kaganapan ng kabiguan, lubos na nauunawaan ni Wang Cheng na nasa peligro ang kanyang buhay. Takot sa mga masasamang kahihinatnan, mapagkumbaba niyang lumuhod sa harap ni Lien Chengyu. Nag-aalok ng walang pasubaling katiyakan, nasisiguraduhin niya na bawat detalye ay aasikasuhin ng may pinakamataas na pag-aalaga at kausayan. Sa nayon, nakipag-usap si Yiyun kay Tita Wang. Ang kanilang usapan ay umikot sa paligid ni Lien Chengyu at ang kanyang mabuting gawa ng pagtulong sa iba na makabawi sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng pula elixirs. Nagnanais ang kanyang pamilya na makilahok sa proseso ng pag-refine ng mga buto. Kinikilala ang potensyal na kayamanan na hawak nito. Pero ang mga pangyayari ay pumigil sa kanila sa paggawa nito. Nakakagulat, naglabas siya ng piraso ng karne at inalok ito sa kanila. Subalit, parehong tinanggihan ng Tita Wang at ng kanyang apo ang alok. Sa kabila ng kanilang pag-iral sa isang mahirap at hindi pa naunlad na angkan, ang kanilang pagmamalasakit sa iba ay nanatiling matatag, kahit ang kanilang sariling pamilya ay nahihirapan sa gutom. Ang kanilang kawalang kasarilan ay lubos na nag-impress sa kanya at pinapaalala sa kanila ang potensyal na kapalaran ni Xiaoro kung hindi dahil sa kanilang intervention. Bagaman sinubukan nilang kumbinsihin siya, nagalok siya ng tulong, binigay sa kanilang karne at mabilis na umalis. Tinutukoy ang kanyang pagka-late para sa nalalapit na sesyon ng pagbubuti ng mga buto. Lumipas ang 15 araw at pinosisyon ni Yiyun ang kanyang sarili sa tabi ng waterfall. Sa kanyang pagsasanay ng Tiger Descents na technique, pinadala niya ang gilid ng bundok sa isang kalituhan ng alikabok dahil sa kanyang malalakas na suntok. Ang kanyang mga galaw ay nagdudulot ng mga kulog sa langit at maging mga arko ng sorpresang kulay ng bahaghari. Ang mga senyales na ito ay nagpapahiwatig na siya ay nakamit ang kakayahang tinukoy ni Yao Yuan bilang kapangyarihan ng tendon, na nagpapahintulot sa kanya na madaling gamitin ito sa nakaraang 2 linggo. Sinundan niya ang mga lihim na aralin sa araw habang ginagamit ang kapangyarihan ng buto sa gabi. Ang kanyang oras ay ginugol sa masigasig na pagsasanay hanggang sa pagsikat ng araw. Lubhang tumaas ang kanyang kasanayan at nagawa niyang lubos na konsolidahin ang kanyang mga realm. Punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang bagong natuklasang lakas, nagpasya siyang subukang buksan ang kanyang mga channel at magpatuloy sa ika-4 na meridian. Nalalim na pagmumuni-muni sa kaharian, tumingala siya sa langit at sa talon ng tubig. Pader, na ginapalibutan ng malabong dilaw ng mga orbes ng enerhiya na kamukha ng mga alitaptap. Dumating na ang panahon para simulan niya ang proseso ng pagbubukas ng kanyang mga meridians at umangat sa ika-4 na realm. Bawat individual ay may mga meridian, ngunit ang mga karaniwang tao ay nananatiling hadlang na nagpapahirap sa pag-accommodate ng enerhiya mula sa kalawakan. Kapag nakumpleto ng isang mandirigma ang kanilang pagsasanay sa martial arts, ang sumusunod na hamon ay ang maglinis ng kanilang meridian, na nagmamarka ng pagsisimula ng kanilang paglalakbay sa landas ng martial artist sa formang tao. Sa katawan ng isang tao, binubuo ng 12 regular na meridians at 8 special na meridians ang kanilang mga channels. Sa mga ito, bawat paa at kamay ay may 3 regular na meridians, na nagkakahalaga ng 6 na pangunahing mga meridians. Ang 8 special na meridians ay kumakalat sa buong katawan, kasama ang Ren at Du veins na pinakamakabuluhan sa kanilang lahat. Isang mahalagang elemento ay ang presensya ng mga nasirang meridiano sa pagitan ng dalawa, na kung saan, kapag ang enerhiya ay tumagos sa katawan, ay natural na matutunaw.
Magpagaling, bumuo ng isang tuloy-tuloy na circuit ng enerhiya. Bilang resulta, ang dalawang meridian na ito ay hawak ang susi sa pag-unlock ng lahat ng meridian sa katawan at sa huli ay nag-chart ng landas ng isang martial artist. Salamat. Salamat sa Diyos. Ang mga meridian ni Yiyon ay nasa mabuting kondisyon na nagbibigay daan sa kanya na magpatuloy ng walang sagabal. Ang Dragon Ribs Tiger Bone Fist ay naglaro ng mahalagang papel na nagpapangyari sa kanya na mount block ang kanyang mga meridian. Kung hindi magiging posible ang pag-unlad matapos malunok ang mga kalansay. Nakupo at nagmeditasyon, pinagsama niya ang kanyang mga palad, lumilikha ng isang globo sa ilalim nila. Inalaan ka enerhiya ng langit at lupa. Sabay niyang sinipsip ang esensya ng araw at buwan mula sa kanyang paligid, habang isang sutil na radiance ay nagmumula sa amethyst sa kanyang tabi. Bagaman siya ay nakaranas ng ilang pakikipaglaban at tensyon sa prosesong ito. Ang magagamit na enerhiya ay hindi sapat dahil sa mababang density ng langit at lupa ng mga enerhiya. Determinado, muling sinimulan niya ang proseso, pinagsasama-sama at pinapatagal ang chi, matapos maingat na kontrolin ang pagdaloy nito. Subalit, habang patuloy niyang sinisikap ang kanyang mga limitasyon, nagsimula na itong maging sanhi ng mga pagsubok na pinatunayan ng dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig, ngunit nanatiling matatag siya. Inilabas ang isang malaking daloy ng enerhiya mula sa kanya. Biglang nag-illuminate ang paligid, at ang lakas ng kanyang enerhiya ay nagpatumba rin ng mga puno sa kanyang malapit na lugar, kahit na malinaw na nasaktan siya at nahihirapan sa pagkilos. Si Yiyon ay nagluwa ng malaking halaga ng dugo at nagtanggal ng kanyang mga damit. Dahan-dahan naglakad patungo sa isang malapit na lawa. Pumasok siya sa tubig nito para sa isang malinis na paliguan. Daan. Matapos lumabas sa puwan ng ilang sandali, nagpasya siyang suriin ang lawak ng kanyang bagong natuklasang lakas. Isinara niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang liwanag ng ika-4 na antas sa loob niya. At pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya sa paningin ng ika-4 na antas na kinumpirma na ang enerhiya sa kanyang katawan ay natural na nagkakapit. Hindi siya makatulong, kundi ipahayag ang kanyang kasiyahan dahil matagumpay niyang naabot ang ika-4 na antas ng Mortal Blood Realm. Sa umaga, ang buong nayon ay nagtipon sa paligid ng isang itinaas na platapormang kahoy kung saan si Lian Qingyu ay nakatayo kasama ang matanda. Sa gulat ng lahat, mayroon ding malaking itim na parang leopardo na nilalang na kasama si Yao Mo, kasama ng isang lalaki na may mahabang tabak. Nakilala ni Yiyon ang lalaking ito bilang taong kanyang ikinaiwas nang unang siya'y lumipat sa mundong ito. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung kilala nito ang lalaki. Inamin niya na ang taong iyon ay si Zhang Yuxian, isang prominenteng tao sa Taiya Divine Kingdom, ang kanilang top tier na tagapagturo. Higit pa, siya ay itinalaga bilang tagapagsuri para sa round ng eliminasyon ng halalan ng Taiya Divine Kingdom, bagaman nakaharap niya si Zhang Yuxian ng 2 beses. Nagpatuloy siyang nagtataka kung bakit mananatili ang isang elite na miyembro ng Golden Dragon Guard sa kagubatan ng Cloud Wilderness. Samantala, nakikipag-usap si Yao Mo kay Zhang Yuxian tungkol sa isang pangitain na hindi nakita ng matanda sa kabila ng kanyang matagal na paninirahan. Ipinaliwanag ni Zhang Yuxian na may mahahalagang pangyayari sa kagubatan, hindi kaugnay sa angkan ng Lian, at pinapayuhan sila na iwasang ma-offend ang iba't ibang makapangyarihang figura na paminsan-minsang maaaring tumawid sa kanilang domain. Itinuro niya ang kanyang pansin sa nagtipong tao. Nagpakilala siya at ibinunyag ang kanyang plano na pumili ng 30 ng mga kabataan na wala pang 18 taong gulang bilang kanyang pansamantalang mga disipulo. Ang kanyang pagtigil sa nayon ay nakatakda para sa ilang araw kung saan siya ay magbibigay ng mga teknik na naaangkop sa eleksyon ng Taiya Divine Kingdom. Mula sa grupo ng napiling mga alagad, ang mga kalahok para sa eleksyon ay pipiliin ni Zhang Yuxian mismo at sa sinumang individual na hindi napili ay hindi kukwalipikado para sa eleksyon. Sa gitna ng kanyang panawagan para sa mga partisipante na magpunta sa isang linya, nagkagulo ng madali ang nagmamadaling mag-organisa ang mga mandirigma. Si Lian Qingyu ay sumulong, iminungkahi na dahil gathered na ang lahat. Maaring suriin niya ang karamihan. Nagpahayag din siya ng kanyang hangarin na maging isa sa mga tagasunod ni Zhang Yuxian, naghahanap ng kanyang patnubay. Natuklasan na nasa gilid na ng pag-abot sa Purple Blood Realm si Lian Qingyu. Pinuri ni Zhang Yuxian ang kanyang nagawa, lalo na kung iisipin ang kanyang mababang pinagmulan sa isang tuyong lupa at pinahintulutan siyang manatili. Muling tiningnan niya ang mga mandirigma, hindi niya nagustuhan ang kanilang pagtitipon, at nagluklok ng kanyang atensyon sa mga manggagawa ng Liang Clan. Nagtatanong kung may nagnanais sa kanilang magpartisipa sa proseso ng seleksyon ng kaharian. Ang nakatipong karamihan ay mukhang mahina at pagod. Para bang sila'y nagtiis ng hirap at nagutom sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag ni Lian Qingyu na ang lahat ng mga praktisyante ng martial arts ng kanilang angkan ay naroroon na, samantalang ang iba ay mga karaniwang tao na nakikibahagi sa mga mabibigat na gawain at kulang sa mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nang hindi inaasahan, naglakad pasulong si Yiyon na nagulat ang lahat, pati na rin ang kanyang kapatid na babae. Ang mukha ni Wang Sheng ay nagpula sa galit habang kinukwestiyon ang kanyang mga kilos. Ngunit nanatili siyang walang takot. Ipinahayag na siya ay dumating upang mag-enroll sa gitna ng tensyon at pagkabigla sa hangin. Lumalagong matindi ang tensyon sa pagitan ni Yiyon at Lian Qingyu. Habang nakatingin sila sa isa't isa sa gitna ng pulong, hinamon siya ni Lian Qingyu na may mahigpit na utos na huwag gumawa ng gulo at umalis. Subalit, matapang niyang sinagot, itinataboy ang banta. Naniniwala siya na ang kaligtasan sa kagubatan ay nangangailangan ng lakas o hindi maiiwasang maging alipin sa mas malakas. Ang pagiging turing na alipin ay hindi siya nababahala. Habang kinikilala niya ang kanyang sariling kahinaan at hinamon si Lian Qingyu. Binagtatanggol na kahit si Lian Qingyu mismo ay magiging alipin kung makakasalamuhan niya ang isang taong mas malakas. Sumingaw ang galit ni Lian Qingyu sa pagkutya sa kanya ng isang taong itinuturing niyang hindi mahalaga. Ngunit pinigilan niya ang kanyang galit sa harap ng mga tao, pinili na manahimik. Natagpuan ni Zhang Yuxian ang kanyang pananaw na kakit-akit. Nakikilala ang bihirang lalim ng pag-iisip sa mga kalikasan. Sumang-ayon siya sa pahayag ni Yiyon na ang mga mahina ay madalas na nauwi sa pagkaalipin. Aminado rin siya na magiging alipin rin siya kung makakatagpo siya ng mas malakas. Naantig sa kakaibang kaisipan niya,
Iniimbitahan si Jiang Yuxian siya na manatili. Kinikilala na si Yiyon ay patunay na karapat-dapat sa kanyang pagsasanay. Habang naglalakad papunta sa pulutong ng iba pang mandirigma, tinukso siya ni Wang Cheng na nagmumungkahi na magmumukha siyang kahalayan na nakatayo sa gitna nila. Sa gitna nito, lumapit si Jiang Yuxian sa isa sa mga mandirigma sa grupo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng mandirigma. Isang kakaibang asul na ilaw ang nagmula sa mandirigma habang siya ay pinapasok niya ng kanyang yuan qi. Gayunpaman, ang mandirigma ay sumipsip lamang ng kaunting 10% ng enerhiya na nagpapakita ng medyo mahinang katangian ng mga tao mula sa Cloud Wilderness. Tumuloy siya sa susunod na mandirigma. Ipinaliwanag na ang nakaraang individual ay may regular na konstitusyon, hindi angkop para sa martial arts. Habang lumalaban ang oras, mabilis niyang sinuri at tinanggal ang kalahati ng mga mandirigma sa loob lamang ng 1 kwarto ng oras. Sa grupo, tanging si Lian Chengyu ang kinilala ng very good. Sa kabilang banda, puno ng pag-aalala si Xiaoru para sa kanyang kapatid. Ngunit, sinigurado ni Yiyon sa kanya na magiging maayos ang lahat. Si Wang Cheng, na nasa malapit, tumalon sa usapan at ininsulto si Yiyon. Nagpapahayag na siya ay mas mahina kahit sa isang asong gala at nagpatuloy sa pagbiro na marahil ay pipiliin ni Jiang Yuxian ang isang asong gala kaysa kay Yiyon. Bilang tugon, siya ay sumagot. Inirekomenda ni Wang Cheng na mag-concentrate sa kanyang sariling mga gawain habang ang palitan ng mga salita ay umiinit. Naging balisa ang bawat mandirigma na naroon, ngunit mabilis na natigil ang kanilang mga reaksyon. Nang biglang lumitaw si Jiang Yuxian, naiwan si Wang Cheng na halos hindi makahinga at halatang kinakabahan habang inaabisuhan niya na halos hindi siya nakapasa. Genshin Reino my date. Sa wakas, tanda na ni Yiyon na natili siyang matatag, walang palatandaan ng pag-aatubili at nagpapakita ng malalim na kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan. Habang si Lian Shengyu ay nagngiti, iniintay ang kahihiyan na iniisip niyang haharapin ni Yiyon. Natuklasan ni Jiang Yuxian na hindi niya matansya ang antas ni Yiyon. Hinala niya na sinadya niyang itago ang kanyang tunay na mga talento. Nagtanong siya sa kanya. Itinanong kung kailan siya nag-ensayo ng martial arts. Kinumpirma ito ni Yiyon, ngunit biglang pumutok si Wang Cheng at sinabing nagsisinungaling siya. Ipinagpapatuloy niya na personal niyang napatunayan na hindi siya nagpractice ng kahit ano. Sinipat ni Yiyon ang kanyang pansin kay Wang Cheng, nagtatanong kung paano siya makakasiguro tungkol sa kanyang kakulangan sa pagpapractice ng martial arts. Pagkatapos, inilantad niya na madalas niyang tawirin ang mga lupain ng tribo, sinusubaybayan ang mga demonstrasyon ni Yao Yuan habang nagpapractice sa kanyang sarili. Bilang tugon sa kanyang pagpapahayag, isang alon ng tawa ang kumalat sa mga nakatipong mandirigma. Nahirapan silang paniwalaan na ang isang katulad ni Yiyon, isang bata, ay natutunan ng komplikadong teknik ng kamao sa pamamagitan lamang ng pagmamasid mula sa malayo, lalo na kapag nahihirapan silang maunawaan ito. Sa hindi inaasahan, isinama ni Jiang Yuxian ang kanyang yuan qi kay Yiyon, na bigla lamang nang maabsorb agad ang bawat bit ng kanyang yuan qi na hindi niya namamalayan. Ang bihirang bato na amethyst ay pag-aari ni Yiyon, na may kakayahang sumipsip ng yuan qi. Napuno ng bigla ang thrill, pinuri niya si Yiyon bilang mahusay at inilantad siya bilang prodigy sa martial arts. May seamless na katawan. Ang pahayag na ito ay nagpadala ng shockwaves sa buong karamihan na nag-iwan sa lahat. Ang lahat, kasama na ang kanyang kapatid na babae na si Xiaoru, ay nagulat. Ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng seamless body ay nagpapahiwatig na si Yiyon ay isang prodigy sa martial arts. Lininaw niya na kahit siya ay manatiling isang mababang antas na purple blood warrior, ang kanyang natatanging katangian ay magpapahalaga sa kanya kahit sa mga kilalang tribo. Habang kinikilala niya na ang mga amethyst ay tunay na karapat-dapat sa mga parangal, upang maiwasan ang pagdududa, nagpasya siyang tanggapin ang titulong prodigy. Nakatutok ang lahat ng mata sa isang tao, si Yiyon, na ang di inaasahang papuri ay nagulat sa lahat. Sa kabila ng pangkalahatang hindi paniniwala na siya ay maaari maging alamat sa martial arts sa parehong panahon, sa oras, ang pagkabigla ni Lian Chengyu ay kahalintulad ng damdamin ng karamihan, habang ang pagbubunyag tungkol sa kanyang walang putol na katawan at kahangahangang kasanayan sa martial arts ay nagpabigla sa kanya. Si Cheng, na halatang nagulat at natatakot, hindi maiwasan, pero nagtanong sa pahayag ni Jiang Yuxian. Nagtataka kung ang pagtukoy sa henyong martial arts para kay Yiyon ay isang kamalian sa ilalim ng bigat ng isang malasakit na presyon. Tumugon si Jiang Yuxian sa kanyang pag-aalinlangan na nagtatanong kung nagdududa siya sa kanyang pasya. Pagkatapos, sinasabi sa mga nagtitipong manonood, inilahad niya na ang kanilang kahalagahan para sa seleksyon ay nakakaduda. Ngunit, dahil sa kanilang payak na pinagmulan sa isang malayo at mahirap na lugar, nagpahayag siya ng antas ng awa at labag sa kalooban na tinanggap sila. Inihayag niya na limitado ang kanyang oras at inutusan ang mga napiling mandirigma na magtipon sa hapon dahil haharapin nila ang dobleng intensyong pagsasanay habang siya ay naghahanda na umalis. Mabait na nabanggit ni Yao Mo na handa ang hapunan at inibitahan si Jiang Yuxian na manatili nang walang pag-aatubili. Tumalon si Jiang Yuxian sa kanyang malaking hayop at tinanggihan ng alok. Ipinaliwanag ang kanyang pagmamadaling umalis. Sa isang mabilis na pag-alis, iniwan niya ang pagtitipon at ang oportunidad para sa isang shared na kainan. Sa kanyang gising, lumaki ang galit kay Yiyon sa mga tumitingin. Sino ang nagkahirap na pagkasunduin ang ideya ng kanyang talento? Hindi nila maipaliwanag na si Yiyon na kanilang itinuring na kahit hindi makahuli ng manok, maaring tawaging prodigy sa martial arts. Inangkin ni Wang Cheng ang pagkakataon upang asarin siya, ngunit siya ay bumaril. Bumalik, nakangiting nagtanong kung handa na siya na kumain ng kahoy. Tumungo siya sa iba, tinatanong ang parehong katanungan tungkol sa pagkain ng mga bato at pag-inom mula sa ilog. Magalang. Lumapit si Yiyon kay Lian Shengyu. Hinihiling na umalis muna sa pag-refine ng mga buto ng ilang upang tumuon sa praktika ng martial arts, bagaman tila may kaunting tensyon na tumawid sa kilos ni Lian Shengyu. Marahil ay nag-trigger dahil sa kaunting inggit. Sa huli, siya'y pumayag, binigyan siya ng hiling na pagliban. Habang nagtatransisyon ng araw sa gabi, natagpuan muli ni Yiyon ang kanyang sarili sa bahay, kasama ang kanyang kapatid na babae. Sinamantala niya ang sandali, tinanong niya ang konsepto ng seamless body.
Sabi ni Xiaoro, kanyang kapatid na babae, ipinaliwanag na ang isang walang putol na katawan ay nagpipigil sa pagtakas ng enerhiya. Ginagawa itong isang optimal na panangatawan para sa pagkasanay ng martial arts. Ipinaliwanag niya na habang ang pagpapanatili ng isang estado na walang tulo ay posible sa Mortal na Dugo Realm, nagbago ang mga bagay-bagay ng sandali na pumasok ka sa Purple Blood Realm. Reyna, namangha sa kanyang malalim na kaalaman. Sinuri niya ang pinanggalingan ng kanyang kaalaman. Inihayag niya na itinuring siyang prodigy noong kabataan niya at natuklasan ang ilang impormasyon. Inilarawan niya na ang pagsubok para sa isang walang putol na katawan ay komplikado at matagalang proseso at dahil sa limitadong kultivasyon ni Jiang Yuxian, nagpasya siya para sa isang mas direktang pamamaraan. Bukod pa rito, itinampok niya ang kakaiban at mataas na halaga na itinataguyod sa isang mataas na antas, katawang walang kawing. Kahit sa mga prominenteng angkan, aktual na, inalantad ni Xiaoro ang isang pamilyang lihim na may kinalaman sa pinsan na may seamless na katawan. Ang balita ay nagdulot ng masigabong selebrasyon ng pamilya na tumagal ng ilang araw, kahit na ang kanyang alaala sa pangyayari ay medyo malabo dahil sa naganap ito noong mas bata pa siya. Sa mga taon, nabanggit niya na ang mga kilalang individual ay pinarangalan ng okasyon sa kanilang presensya upang mag-alay ng kanilang pagbati, narinig tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi maiwasan ni Yiyon na isipin na mas komplikado ang kanyang pinagmulan kaysa sa inakala niya. Iniisip niya kung paano siya napunta sa malawak na kabundukan at naging ampon ng kanilang pamilya. Bigla, nagbago ang usapan at binago niya ang kanyang atensyon sa isang paalalang maingat. Pin-emphasis niya na hindi magaling makihati sa atensyon si Lian Qiangyu. Maaaring magbahagi ng masamang hakbang kung masyadong maraming atensyon ang natanggap ni Yiyon. Pansin, ipinunto niya pa na pansamantalang nasa loob ng angkan ang presensya ni Zhong Yuxion at hindi niya magagarantiyahan ang kaligtasan ni Yiyon nang walang katapusan. Kaya't pinayuhan niya siyang manatiling mapagkumbaba sa mga susunod na hakbang. Habang pinagninilayan niya ang kanyang mga pananaw at kaalaman sa mundo, mahinahong inialok niya sa kanya ang isang set ng damit na kanyang ginawa. Malugod na tinatanggap ang regalo. Hindi niya maiwasang magtaka sa kung gaano kalaki ang pagsisikap at oras na nai-invest niya sa paggawa ng tela. Ibinahagi niya na ang damit ay orihinal na inilaan bilang kanyang regalo sa bagong taon. Gayunpaman, batay sa kanyang pagsasanay na nagsimula noong araw na iyon at sa kahalagahan ng okasyon, naniniwala siya na dapat siyang bihisang elegantemente, na antig ng malalim na pagmamahal ng kanyang kapatid na babae. Natagpuan niya ang kanyang mga mata na puno ng luha at mabilis na nagpalit ng bagong kasuotan na ibinigay niya. Sa kanilang usapan, tinanong niya ang kanyang kagustuhan sa hapunan at pinayuhan siya na magsuot ang mga damit na ito ng eksklusibo sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay. Kiberouse, tuming si Yiyon ding lover ding parsyening, kung saan si Wang Cheng at ang kanyang mga kasama ay nasa gitna ng kanilang pagsasanay. Layra si Wang Cheng means high sa timba. Siya lumigmingan sa bumabasig ang loop na kanyang ginagamit at lumapit siya sa kanya kasama ang kanyang grupo. Tinawag nila siyang biro bilang ang prodigy at tinanong kung dumating siya upang subukin ang kanyang lakas sa kanyang umano'y mahina na katawan na hindi pa nga makaangat ng 4 na pahinang bato. Bigla, itinuro ni Yiyon ang nalalapit na pagdating ni Jiang Yuxian. Bilang tugon, sila ay agad na naging alerto, nagpatuloy sa kanilang pagsasanay na may bagong focus. Lahat sila ay lubos na nalugmok sa kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang serye ng push-ups at iba pang mga ehersisyo. Gayunpaman, dala ni Zhong Yuxeo ng isang bagong antas ng kahalagahan sa eksena, tinatawag silang mga idiot. Nagpahayag siya ng hindi kasiyahan, nagbibigay diin na hindi niya maaring makita ang kanilang pagtatanghal na tulad ng mga unggoy. Ginamit niya ang isang chop attack sa isang puno upang ipakita ang kanyang kahusayan. Madaring binbiyak to reclaim and ninyo ang trailhit na naranga. Sa pag-obserba sa pagpapakita ng kapangyarihan, nagbubuo ng pawis sa kanilang mga noo. Napagtanto na si Jiang Yuxian ay kayang magsibak ng puno gamit lamang ang kanyang mga kamay, isang puno na mas mabigat pa sa kanya. Lininaw niya na hindi niya ipapasa ang tradisyonal na kung fu o technique ng martial arts. Sa halip, ituturo niya ang isang lihim na technique na kilala lamang sa Jinlong Wei, ang sining ng militar na suspension. Nagdulot ito ng iba't ibang emosyon sa mga kalahok. Isang halo ng excitement at kaba. Chigyabiang Kurishaban na naugnay sa pag-aaral ng teknika, ramdam ang kanilang kasabikan. Upang ipakita ang natatanging pamamaraan na ito, tinawag niya si Wang Cheng sa harap. Nagulat ngunit ikinagalak ang oportunidad, si Wang Cheng ay mabilis na lumipat sa itinaktang spot. Nakatayo doon na halo ang pagkamangha at pangungusap, itinuon ni Jiang Yuxian ang kanyang atensyon sa malaki acacia tree na kanyang pinutol ng dati at inutusan itong kainin ito. Naabala ng di pangkaraniwang utos. Tumalikod si Wang Cheng patungo sa puno, upang biglang huminto dahil sa kahangalan ng utos na narehistro sa kanyang isipan. Sa kabila ng kanyang panloob na kaguluhan, nakabitin pa rin ang utos sa hangin at lumalaki ang kanyang takot na naspurs tigian trow na manginig. Subalit, pinilit ni Jiang Yuxian at Lian Qiangyu na ituloy niya ang tila hindi posible na gawain. Sa harap ng kaunting pagpipilian, bumaba siya sa puno at may pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang piraso ng puno. Chilaiskin niya sid may kanyang siwik, siya taras kipang karaniwang pamamaraan. Si Lian Qiangyu ay magalang na nagtanong tungkol sa kalikasan nito. Ibinunyag ni Jiang Yuxian na ito ay ang teknik sa paglunok ng elepante, isang gawain na nilalayong mapalawak ang kapasidad ng tiyan at kakayahang magdusa. Sabi sa alamat, ang mga taong nagpatotoo sa teknik na ito sa pinakamataas na antas ay maaaring kumain ng buong baka o mabangis na hayop sa loob ng isang araw. Pagkain. Ang pahayag na ito ay nag-trigger ng agam-agam sa iba pang mga mandirigma na nagdudulot sa kanila ng pagdududa sa kapag-ipakinabang at karisma ng ganitong kasanayan. Sa pagkarinig ng mga pagdududang ito, sumiklab ang galit ni Jiang Yuxian at pinag-iingat niya sila na huwag maliitin ang mga teknik ng militar ng Jinlong Wei batay sa kanilang limitadong kaalaman.
Napatuloy siya sa pagkasabi na ang pagpapalaki ay bumubuo sa pundasyon ng paglakbay ng isang martial artist at ang pagpapabaya sa pagpapaunlad ng kanilang tiyan ay magresulta sa kakulangan ng pagkain, humantong sa kabighati ang mga resulta ng kultibasyon. Binigyang diin niya na ang isang bihasang martial artist ay maaaring makakuha ng pinakamalaking benepisyo mula sa kanilang nutrisyon, kaya't binibigyang diin ang kahalagahan ng isang mahusay na sanay na tiyan. Tugma ang paliwanag nito kay Yiyon dahil naintindihan niya ang potensyal na kahusayan ng pag-convert ng pagkain sa enerhiya para sa kultibasyon ng mortal na mga mandirigma ng dugo. Ang isang malakas na tiyan at malasakit na gana sa pagkain ay maaaring makapagpalakas ng epekto ng kanilang pagpapalaki. Pinagdiinan pa ni Zhang Yuxian na ang malusog na tiyan ay nagbibigay daan sa walang putol na pagsipsip ng enerhiya. Pinipigilan ang pagsasayang ng mahahalagang resources. Sa talakayan, si Leon Chongyu ay nakabuo na ng isang plano. Nagbalak siyang gamitin ang teknik ng paglunok ng elepante pagkatapos mabuo ang buto, na naglalayong mapadali ang kanyang pagtagumpay patungo sa isang mas mataas na kaharian. Habang patuloy na kumakain ng puno si Wang Cheng, itinuro siya ni Zhang Yuxian. Sinabi niya sa mga nakikinig na kung maaari nilang matutunan ng teknolohiyang ito, maaaring ito ang magligtas sa kanila sa panahon ng kagutuman. Ang kakayahang kumain ng balat ng puno at mga ugat ng damo ay maaaring magpatuloy sa kanila sa panahon ng kakulangan. Ipinabatid niya sa kanila na magbabago ang kanilang dietary regimen simula ng araw na iyon na binubuo ng mga bagay tulad ng mga ugat ng puno, balat ng puno, at guanyin, Lai. Yung lang magbaso na isto sa kanilang jita ay nagdulot ng pagkabigla at kaunting pag-aalangan sa lahat. Inutusan niya silang mag-practice ng technique ng elephant swallowing pagkatapos kumain ng kanilang pagkain na makakatulong sa epektibong pag-digest ng mga nutrients mula sa kanilang hindi pangkaraniwang dieta. Bagmas harap ang pagkadabali ang magkalinglangan. Padalay si Xian. Siya sabernal sa puno na kinagina ni Wang Cheng. Siya ay yumuko. Suraj Verthover isang person ba nagsimula siyang kumain nito. Sa buong gawain ito, binantayan siya ni Zhang Yuxian ng malapitan habang nakikibahagi sa kakaibang gawain na ito at sa ilalim ng mapanuring mata ni Zhang Yuxian. Pinagnilayan ni Yiyun ang mundong kanyang ginagalawan ngayon sa isang realm na pinamumunuan ng mga prinsipyo ng social Darwinism at tinatakpan ng kawalang katiyakan at agresyon. And salikas ang awalim na nakatli sa lakes. Gayunpaman, siya ay matatag sa kanyang desisyon na hindi matali sa mga mahigpit na patakaran ng pamumuhay. Isang matinding atmosfera ang bumalot sa mga mandirigma habang pinapanood nila ang kanyang masidhing pagsisikap na kainin ang buong mga puno. She reconsidered in isang wawahway at students. Tinatugos ang boses ni Lian Xingyu ang kawalang kasiyahan. Likawis siyang malhanel at nagtung daw sa labi ay karapat-dapat na ituring ng mga matatanda, lalo na mga babae. Mga mandirigma ay natsanilong sundidyo ang mga tagubili ni Zhang Yuxian. Mayroon ng mga mandirigma ay mayroong grado ng pag-aatubili. Natagpuan nila ang kanilang sarili na walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Silang lumalapit. Siya ramdam ang inis ni Wang Cheng sa kabayanihan ni Yiyon. Hinuhulaang siya ang unang mag-aatubili. Sumali rin ang iba sa batikos. Sora sa Ken Kalaswa na layunin bayat unti-unting magbody. Amernbayag in kanilang sarili na kuwalabadi. Subalit, sinira ni Zhang Yuxian ang kanilang maingat na optimismo. Inihayag niya na ang paggagaling sa teknik ng paglunok ng elepante. Hindi ito isang direktang gawain. Ibinahagi niya na maraming individual ang namatay matapos kumain ng balat ng puno nang hindi nakakakuha ng anumang pakinabang mula sa praktika. O mabasin na pagsiwala na inagyong lubhang hidzopari ang mga nagnanais na mag-aral. Pinadidiin niya pa na ang paghahangad sa martial arts ay malayo sa isang simpleng biro dahil kailangan ng bawat martial artist na maunawaan ang nagbabadyang panganib na kamatayan. Amin sa dumayos sa pagtulak-convert sa kanyang mga limitasyon, pero makamit ang isang breakthrough. Ang landas ng martial arts ay isang paglalakbay patungo sa hindi kilala na kinakasangkapan ang pagkakabihag ng mga inner demons. At stiyang bumtayan and nalampan skinning ra katigot na pagsubok. Ay landas din daw, wain nin multo ng gramarian. May maibahid ang pangungutya. Tiwanan ni Zhang Yuxian ang mga ito. Siya na spinikingintin niya kain kumaimar ng balat ng puwena. Sila ay hindi karapat-dapat na magpakadalubhasa sa martial arts at maaaring mamatay na lamang sa kagubatan. Habang ipinaliliwanag ang mga aral na ito, tirelessly, ipinagpatuloy ni Hiyon ang kanyang pagkain ng balat ng puno. Nakakabahala ang tanawin na ito para kay Wang Cheng. Sinaw, nahisto melawali sa determinasyon ay nagsimula din mangagat sa balat ng puno at ipinahayag na wala siyang kinatatakutan kahit kamatayan. Mga puno. Pagkatapos ng ilang sandali, nakonsumo ng mga mandirigma ang karamihan sa magagamit na balat ng puno, pinupuro ang kanilang mga sikmura sa hangganan ng fibrous na material. Subalit, kasama si Yiyon, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na hindi makagalaw, napapaluhod dahil sa biglaang sakit ng tiyan dulot ng kanilang sobrang pagkain. Bigla, lumapit si Zhang Yuxian sa grupo at inutusan silang gawin ang 12 kilos na ipapakita niya. Nagtayo siya ng kanyang tindig at bumuo ng bilog gamit ang kanyang mga kamay. One when rolling sambukaw, emerald-like na gulong. Mabilis niyang isinagawa ang isang serya ng mga galaw, lumilikha ng mga after images na nagtipon-tipon muli sa kanyang orihinal na posisyon. Balkan Post Fight ang gawing buwang galaw ng teknik sa paglunok ng elepante, hinimok niya ang mga mandirigma na subukan ang mga ito. Matagumpay na pagmamayari ng mga kilos na ito ay tiyak na magtatakda sa kanila sa tamang landas sa pagpapraktis ng teknik ng paglulunok ng elepante nang walang haharapin ng mga kahirapan sa pagtunaw ng material ng halaman. Ken Gering Lai in the technique na Sotel Headstra in Claws na teknika ng paglunok ng elepante ay may some particular na mga galaw. Ang katotohanan na hindi nila mapansin ang anuman maliban sa mga after image ay lalo pa silang nagulat. Itinaas ni Wang Cheng ang kanyang kamay, tinatanong ang mga kahihinatnan kung hindi nila maibubuo ang mga galaw. Sa kanilang pagkagulat, sumagot siya na ang tanging resulta ay ang kailangan pang magpursigi sa banyo na nagpapahiwatig ng mga problema sa pagdumi. Sa isang desperadong pagtatangka, marami ang nagsimulang magturok sa kanilang mga bibig. Nagasam na mag-trigger ng pagsusuka at alisin ang sobrang halamang material. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Leon Chongyu ay naglakad papalapit. Sa big news ba in Megalaw, gagadyong posisyon and matagumpay na bazariting reaction. Guys, Dian Shultem in a swori, pori isang kahanga-hanga at kahit na parang Diyos ng kanyang mga kasamahan. Sa Jorpoint, sobrang ni Zhang Yuxian na ito ay katanggap-tanggap. Yerwanin sen in a vay merdaban may yiyan.
sino na handang subukan ang mga galaw habang kinikilala ang kanyang potensyal. Si Leon Chong-yu ay nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan na maisagawa ang teknik. Ang teknik ng paglunok ng elepante ay umaasa sa isang tumpak na sunod-sunod ng mga banayad na galaw upang pasiglahin ang funksyon ng tiyan. Mo season culmination ni Leon Chong-yu ay paobaw. Habang nakatuon si Yiyon, iniisip niya na ang pagtuon lamang sa mahika ay maaaring mabago ang mga kilos at naniniwala na ang paghahanap ng balanse ang susi. Sa isip, isinagawa niya ang teknik ng paglunok ng elepante tulad ng ipinakita ni Zhang Yuxian. Panoorin ito. Sa kanyang panunood, nagpakita si Zhang Yuxian ng pagkagulat na tanto ang kaunting esensya ng teknik sa kanyang pagganap kahit isang beses lamang ito ipinakita. Nabigla siya, nahihirapan maniwalang may ganito kahusay na pangunawa ang ganito kabatang tao. Samantala, ang iba pang mga mandirigma ay namangha sa teknik na ipinakita niya at nagtataka na maaaring nasa parehong antas siya kay Lian Chengyu o mas malakas pa. Sa kabilang dako, si Leon Chong-yu ay kitang-kitang galit. Nagsiselos siya nang ma-realize niya na nalampasan siya ng isang batang katulad ni Yiyon. Naipasa niya, pinagpapawisan ng malakas si Yiyon sa panahon ng practice habang isang malakas na init ang sumisiklab sa loob ng kanyang tiyan. Sa kanyang pahayag, ang teknik ng paglunok ng elepante ay may natatanging kakayahang mangolekta ng ki at dugo. Sa puntong ito napagtanto niya ang bagong pangunawa. Ginagamit ang teknik ng paglunok ng elepante, kayang niyang makisalamuha sa salamin at mga pako, nakakita ng kanyang kahangahangang pagganap. Mabilis na inadapt ni Lian Chengyu ang mapalinlang na fisada ng kaibigan. Bukas niyang inamin na kumbinsido siya sa kanyang natatanging talento at nagsisisi sa pagdududa sa kanya noon. Nagdalamhati siya na ang paggamit sa mga kakayahan ni Yiyon sa pagtitipon ng mga halaman sa bundok ay isang pagsasayang ng kanyang potensyal. Matalino niyang iminungkahi sa kanya na sumali sa kampihan ng paghahanda. Ipinahayag na ang bagong prioridad ng kanilang angkan ay ang pagsasanay sa kanyang mga kakayahan. Higit na tiniyak ni Lian Chengyu sa kanya na sa pagiging isang mandirigma ng kaharian, tutulungan niya ito na makalabas sa kagubatan. Inaasahang sa hinaharap ay maiangat nila ang estado ng kanilang clan. Kinikilala ito bilang isang hakbang sa harap ni Zhang Yuxian. Nagpatuloy si Yiyon. Nagbalik ng pasasalamat at pagkasang-ayon. Pagkatapos niyon, hiniling ni Leon Chong-yu kay Zhang Yuxin na ipakita muli ang teknik. Bilang tugon ginawa niya ang teknik ng paglulunok ng elepante sa mababang bilis na nagbibigay daan sa lahat na obserbahin at hawakan ito. Gayunpaman, subalit, kinabukasan, nainis siya sa pagkakita sa mga trainees na pagod, naghihirap at napapagod, nahihirapan at bumagsak sa lupa. Punong-puno ng galit, sinuntok niya ang haligi ng buong lakas, nakakaranas ng kahihiyan. Gayunpaman, tumulong si Wang Chong upang linawin na ang nakaraang gabi ay ginugol nila ang buong oras sa cottage na nagtitrain para sa kanilang buhay. Nakaluhod siya kasama ng iba. Iba pa, humihiling ng kahabagan para sa kanila. Pumasok si Leon Chong-yu na may mga salitang kritikal na naglabel sa kanila bilang isang grupo ng mga individual na walang silbi. Subalit, tumulong si Zhang Yuxian, pinigilan siya at iminungkahi sa kanya na makipag-practice kay Yiyon. Dagdag pa, binigyan niya ng permiso ang iba na gawin ang kanilang pangkaraniwang practice. Sa pagdating ni Yiyon, hinimok siya ni Lian Chengyu na magpakita ng tamang asal sa harap ni Zhang Yuxian. At sumang-ayon si Yiyon sa kahilingang ito. Sa gabing iyon mismo, tahimik na tinamasa ni Zhang Yuxian ang ganda ng buwan. At habang tinitingnan ang isang piraso ng jade, bigla siyang pumasok sa kanyang tahanan. Sumulat siya ng liham doon na nagpapahayag ng kanyang biglaang pag-alis at mabilis na umalis sa sekta. Ang sumusunod, sa araw na iyon, inanunsyo ni Leon Chong-yu ang kanyang biglaang pag-alis at nagbuno ng kwento. Iginiit na iniwan niya ang ilang pildoras partikular para kay Yiyon. Dagdag pa, hinaling ni Lian Chengyu ang isang pribadong pagpupulong sa kanya. Sa panahong ito ng pribadong usapan, nagmungkahi siya ng plano kung saan maghahati sila sa mga gamot tulad ng magkakapatid na sinuklian ng pasasalamat ni Yiyon kay Zhang Yuxian at Lian Chengyu. Ngunit, nagbago ang kanyang pag-uugali nang siya'y magsimulang manipulahin si Yiyon. Inihinuha niya na ang mga tableta ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kanya. Ipahiwatig na ibibigay niya ang mga pill matapos niyang makumpleto ang proseso ng pagpapalakas ng buto. Nagbigay din si Lian Chengyu ng pangako na tutulungan sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Bilang tugon, nagpanggap siyang nagpapasalamat at yumuko kay Lian Chengyu. Binigyang din niya na ang kanyang mga aksyon ay nabuhay dahil sa kinabukasan ng angkan at pinayuhan ni Yiyon na ang pagbabayad sa mga tao ng angkan ay mahalaga rin. Dahil dito, inatasan niya ito na mamahala sa pagpapakulo ng mga buto ng disyerto. Hindi niya alam, may itinatagong motibo si Lian Chengyu. Naglalayong dalhin sa kanyang pagkapahamak, mayroon ding mga hinala na pumapalibot sa kalikasan ng mga pill. Pagkatapos nito, sumunod sa kanyang mga tagubilin, umalis si Yiyon mula sa lokasyon, patungo sa syudad. Pinag-isipan niya ang posibilidad na kainin ang mahalagang buto ng desolation. Sa kanyang pagkahulog sa inayos na plano, nakita siya ni Lian Chengyu bilang isang madaling mauto. Napaka-proud na walang kaalam-alam na naglalakad patungo sa kanyang kapahamakan. Itinuring niyang walang kabuluhan ang paglalagay ng kapangyarihan at pagsisikap sa isang mahinang tao tulad ni Yiyon. Lumalapit sa lugar ng pagpapalakas ng buto. Nakasalamuhan ni Yiyon ang isang lalaki na sinusubukan siyang susulan. Sa pamamagitan ng pagpapalagay na ang kanyang kawalan ng ilang araw ay epektibong tinagdana ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, subalit, hindi siya nagpatinag at nagsikap patungo sa buto. Matagal na siyang hindi nagpapalakas ng kanyang enerhiya. Naramdaman niya ang malalim na gutom sa kapangyarihan, nakilala ang kawalan ng pasensya ni Lian Chengyu at narealize niya na limitado ang kanyang oras. Naintindihan niya ang kahalagahan ng agarang pagkakamit ng isang breakthrough pagkatapos magsimula ng pagsipsip ng enerhiya mula sa buto. Ang kanyang buong pagkatao ay radiating ng isang luminous na glow at naramdaman niya ang malaking surge ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Subalit, sa kanyang pagtanggap ng kabuuan ng enerhiya sa isang subok, siya'y bumagsak sa lupa. Dugo ay tumutulo mula sa kanyang ilong at bibig. Walang enerhiya at nakahandusay sa lupa, tila siya nasa kalagayan ng depletion.
pinapalagay ng mga bystanders na siya ay malapit ng mamatay. Sa gayon, namatay siya. Nagpa siya silang ipaalam kay Lian Chengyu ang sitwasyon. Napansin ni Yiyun ang kanyang sarili sa malaking kalungkutan. Nag-aalala sa kahulugan ng nangyari sa kanyang mga mata. Nanatiling bukas ang kanyang mga mata, ngunit unti-unti nang nagiging malabo ang kanyang paningin. Sa puntong ito, sinubukan ng isang tao na siyasatin siya, ngunit nasunog ang kanyang kamay nang mahawakan siya. Pagkatapos niyang maingat na mailagay sa tamang posisyon, lumabas na nakatitig ang kanyang mga mata, nagbibigay ng pulang liwanag, at may dugo na lumalabas sa kanyang mga mata, ilong at bibig. Ang nakakabahalang paningin na ito ay nagpaalala sa kanila na maaaring nasasapian siya, nagdudulot ng takot na nagtulak sa kanilang pagkatras. Samantala, ang enerhiya na kaniyang nasipsip ay sumusunog sa mga meridyan ni Yiyun. Nakipagbuno siya kung ang kanyang mental na kalagayan o ang impluensya ng amethyst ang nagdudulot ng kaguluhan. Nakadama siya na parang sasabog ang kanyang katawan at nagsimula siyang isipin na siya ay nasa tiyak na landas patungo sa kamatayan pagdating ni Lian Chengyu. Sa kabila ng masasakit na pangyayari, pinagsama-sama niya lahat ng lakas para tumayo at ang desisyon na umalis sa lugar na yon. Habang naglalakad sa kanyang duguang damit, pinili ng mga taong paligid na hayaan na lang siya sa kanyang kapalaran sa paniniwalang nasa huling hingalo na siya. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, ipinaabot ni Wang Qing kay Lian Chengyu ang magandang balita tungkol sa pagmamay-ari ni Yiyun, kasama ang kanyang katawang puno ng dugo, maaring humantong sa kanyang kamatayan. Ang mukha ni Lian Chengyu ay napasama sa isang masamang ngiti, isang ekspresyon ng kabalintunaan tuwing natutunan ng balita. Balita, minugkain ni Wang Qing na itapon ng katawan ni Yiyun sa pamamagitan ng pagkain do sa mga aso para ilabas ang kanilang galit. Kaya paman, hindi tagpuan ng katawan ni Yiyun. Subalit, mabilis na pinagsabihan ni Lian Chengyu ang ideyang ito. Sa pamamagitan ng malakas na sampal sa kanyang ulo, tinanggihan ng mungkahi dahil sa inaasahang mga epekto mula kay Jiang Yuxian sa kanyang pagbabalik. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, nag-alok siya ng kanyang paumanhin para sa maling suhestyon. Kasunod nito, inutusan siya ni Lian Chengyu na kunin si Yiyun. Nerfinder tabudin sin kaching kasbandan na mekting kanyang kapahamakan ng personal. Sa wakas, inatasan niya si Wang Qing na ipaalam kay Xiaorou na nais niyang pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Sa kabaligtaran, lubhang nasira ang kakayahang gumalaw ni Yiyun. Ang kanyang kakayahang lumakad ay naging isang malaking paghihirap at ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo hanggang sa kabulagan. Ang kanyang mga mata ay isang magulong halo ng liwanag at dugo. Ngunit nanatili siyang walang kamalay-malay na siya ay papunta na sa isang ilog. Sa kabilang banda, si Xiaorou ay abala sa kanyang mga gawain na may kahinahunan. Subalit, ang kanyang kahinahunan ay biglang nawasak nang dumating si Wang Qing na may nakakabahalang ngiti at ibinahagi ang nakababahalang balita na si Yiyun ay sinapian at nagkakaroon ng malawakang pagdurugo. Ang nakakagulat na pahayag na ito ang nagudyok sa kanya na iwan ang kanyang mga tungkulin, itinapon ang kanyang mga kagamitan habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Nagmadali siya na matagpuan si Yiyun. Ang kanyang daan ay inilawan ng mga bakas ng dugo niya. Sa huli, natagpuan niya siya, ngunit tuloy-tuloy siyang nagpatuloy patungo sa gilid ng ilog. Malakas siyang tinawag mula sa likuran. Nagmamakaawa sa kanya na tumigil at pigilan ang kanyang sarili na mahulog sa tubig. Subalit, tila hiwalay siya sa realidad at sa kabila ng kanyang mga babala, nadulas siya at tatangay ng malakas na agos ng ilog. Sa parehong oras, dinala siya sa ospital. Sa kalaunan, napansin ni Wang Qing na malapit na siyang magkaroon ng parehong kapalaran at agarang kumilos. Pinipigilan siya na mahulog sa ilog. Kaya, upang maiwasan ng isang posibleng trahedya, inutusan ni Wang Qing siya na manatili doon. Tinitiyak sa kanya na hahanapin nila ang katawan ni Yiyun. Sa kabila ng kanyang di matapusang kalungkutan at paulit-ulit na mga tawag kay Yiyun, tuloy pa rin siya sa pagtawag ng kanyang pangalan. Sa gitna ng gulong ito, hindi maiwasan ni Wang Qing na pag-isipan ang malungkot na mga posibilidad ng mga intensyon ni Lian Chengyu sa kanya. Samantala, nakatayo mag-isa si Lian Cheng, sa loob ng mausoleo ng kanilang angkan, hawak ang isang lila na kristal. Bigla, nagmadali si Wang Qing sa lugar, hingal sa kanyang takbo. Ramdam ang kanyang pagsulpot, mabilis na itinago ni Lian Chengyu ang lila na kristal sa ilalim ng kanyang damit. Ibinahagi niya ang balita na ang nayon ay nagkagulo dahil sa fenomeno ng frost na nagdulot sa kanila ng sobrang takot upang tumulong sa paghahanap para sa katawan ni Yiyun. Sa kabila nito, nagalit siya kay Wang Qing dahil sa paglabag niya sa kabanalan ng libingan ng kanilang angkan upang ibigay lamang ang impormasyon. Si Cheng, na kinikilala ang kanyang kamalian, ay nagpakumbaba at humiling ng kapatawaran at ng kanyang desisyon. Sumuko sa kanyang mga dalangin, inutusan niya siyang ipalaganap ang balita ng pagkamatay ni Yiyun. Nakuha ni Wang Qing ang komplikasyon ng estratehiya at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Naipahayag pa ang kasiyahan sa posibilidad na ang kapatid ni Yiyun ay magiging obligasyon na maglingkod kay Lian Chengyu. Samantala, ang kanyang mukha ay nagbalik sa isang nakakatakot na ngiti habang kinikilala ang maayos na pagsasalita ni Wang Qing. Gayunpaman, ang kapaligiran ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago na maglaplap ang kulay lala na luminescent sa paligid. Si Wang Qing ay itinapon mula sa looban ng puntod ng angkan. Makikitaan ang mga pasa pagkatapos nito. Si Lian Chengyu ay kinain ng galit habang kausap niya nang may galit ang huling himlayan ng kanyang mga magulang. Nangakong maghihiganti para sa kanilang kamatayan, kinilala niya na ang landas na haharapin ay mahirap at matindi, ngunit ang kanyang determinasyon ay nanatiling hindi natitinag. Lumabas si Wang Qing mula sa libingan ng angkan. May malinaw na mga tanda ng pisikal na sagupaan sa kanyang kalagayan. Nagulat si Yao Yuan. Nagtataka na naglakas loob si Wang Qing na pasukin ang libingan ng angkan sa paghahanap kay Lian Chengyu. Halos sabay-sabay, bahagyang nainis si Lian Chengyu kay Yao Yuan. Pagdating, ipinaalam niya ang kanyang intensyon na pag-usapan ng isang bagay sa kanya. Naprempa lamang siya niya na nagpahayag na ang mga laban ni Yi, yun ay biglang nawala ng walang bakas.
Binigyan din niya ang hindi pagkatugma sa paraan ng pagpanaw ng kanyang mga magulang at binukahi na kung merong ihahanda na libing para kay Yiyon, ito ay magiging libing para kay Yiyon. Ang kabaong ay tiyak na maglalaman ng isang walang laman na sisidlan. Gayunpaman, umabot sa rurok ang frustrasyon ni Yao Yuan. Nagtulak sa kanya upang ipahayag na isang dekada na ang lumipas mula noong pagkawala ng dalawang tagapagtaguyod ni Yao Mo. Mula noon, binaliwala niya ang kalagayan ng mga taga-nayon. Pinanindigan niya na ang responsibilidad para sa pagunlad ni Lian Qingyu ay nagkakahalaga sa buhay ng mga villager na kanyang itinuro sa kanyang mga magulang. Inilatag ni Yao Yuan na dahil sa kanyang selos, nagkaroon ng kapahamakan si Yiyon at ang kanyang kapatid na babae ay naging bihag. Ngunit ang lahat ng responsibilidad at kahihiyan ay ibinigay sa mga magulang ni Li at Qingyu. Sa kanyang pagkagulat, ibinunyag niya ang hindi inaasahang revelasyon at inamin na noong kalamidad ng hayop, 10 taon ang nakakaraan. Nandun si Yao Yuan malapit sa lugar ng angkan ni Lian. Si Lian Qingyu, kasama ang kanyang mga magulang, ay matapang na hinaharap ang halimaw. Gayunpaman, sa isang malungkot na pangyayari, sinakripisyo ng kanyang mga magulang ang kanilang sarili para matiyak ang kanyang kaligtasan. Habang sila'y kinakain ng halimaw, walang natirang bakas ng kanilang labi. Sa kasamaang palad, hindi nalalaman ni Yao Yuan ang kinaroroonan ni Lian Qingyu noong kapalarang panahon na iyon. Si Cao Yuan, malinaw na nababahala at nagpapawis, nanawagan sa kanya na magbigay ng komprehensibong ulat ng sitwasyon. Bilang tugon dito, tinuloy niya ang pagbubunyag sa kanyang itinuturing na kahangalan, ang kanyang kaugnayan sa mga tao sa kabundukan at ang exhibition ng Purple Crystal. Ipinaliwanag niya na ang insidente ng halimaw ay isinagawa para sa kapakanan ng isang individual. Tanging yaong mga sumailalim sa proseso ng pagpapino ng mga buto ng desolate ang nakaligtas sa kalamidad. Naguguluhan pa rin sa mga revelasyon. Si Yao Yuan ay nagpupumilit na malaman ang buong detalye ng mga pangyayari na naganap isang dekada na ang nakalipas. Simpleng, itinuon ni Lian Qingyu ang kanyang pansin sa isang himala sa langit. Kasama ang malakas na pagsulpot ng mga hayop, mahiwagang binanggit niya ang paglitaw ng isang makapangyarihang tao. At ang nalalapit na pag-angat ng kanilang tribo, bumalik ang kanyang nakakakilabot ng ngiti habang inihayag niya ang kanyang intensyon na puksain ang lahat ng pangkat sa buong mundo. Nagumpisa sa kanyang sariling angkan at nagtapos sa isang nakakatakot na tawa bago umalis sa eksena na bigo sa palabas. Napagtanto ni Yao Yuan na hindi na kayang kontrolin ng inutil na si Yao Mao, ang kanyang apo, habang nakatingin sa buwan sa itaas. Pinag-isipan niya ang nagaganap na kaguluhan. Sa huli, naligtas ni Yiyon ang kanyang sarili mula sa pagbagsak at natagpuan niya ang kanyang sarili sa kalaliman ng East River. Nakakapagtaka, ang epekto mula sa pagkahulog ay tila pansamantalang pinamanhid ang mga reseptor ng sakit ng kanyang katawan. Pinag-isipan niya kung ang naunang sensasyon ng malinaw na ilaw ay simpleng isang instinktibong reaksyon. Biglaan, isang daluyong ng sakit ang dumaloy sa kanya. Isang paalala na ang enerhiya ay patuloy pa rin sa kanya. Bilang tugon, pinili niyang lumubog palalo sa tubig. Kahit tumaas ang presyo ng tubig habang siya'y bumaba, natagpuan niya ang isang kakaibang kaginhawaan dito. Kapansin-pansin, napansin niya na hindi na niya kailangan ng paghinga dahil ang enerhiya na kanyang na-absorb direkta na nagpapakain sa kanyang mga cells. Sa gitna ng natatanging sitwasyon, nahahanap ni Yiyon ang kanyang sarili na hindi sigurado sa kanyang susunod na hakbang. Kung saan ang focus ay sa pagpapabuti ng kanyang katawan, marahil ay sumasa ilalim sa mga set ng Dragon Tendon at Tiger Bone Fist. O subukan muli ang teknik ng paglulunok ng elepante na iniisip ang potensyal nito para mapabilis ang absorpsyon ng enerhiya. Gayunpaman, kinilala niya ang kontraaksyong epekto ng matinding presyo ng tubig sa daloy ng enerhiya. Marahil ang pag-incorporate ng pagsasanay sa timbang ay maaaring maging solusyon na isaalang-alang sa ilalim ng tubig na kapaligiran. Sa kabila nito, ang mahinahong agos ng tubig ay bumalot sa kanya ng pakiramdam ng kaginhawaan. Pinatigil siya upang ipikit ang kanyang mga mata. Ang isang serye ng malinaw na mga flashback ang bumaha sa kanyang isipan. Mga larawan ni Xiaoro na nagdusa sa kamay ni Wang Cheng. Ang kanyang mga luha na nagmamakaawa para sa kanyang tulong na nag-iiko sa kanyang alaala. Ang ametis na nakabaon sa kanya ay agad na nagsimulang mapakawalan ng radiant na liwanag. Isang hindi mapakali na sensasyon ang nagmula sa kanyang dibdib. Nausulit sa kanya na ang kanyang mga emosyon ay nagkakasalubong sa enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Naging malinaw na ang kanyang matinding emosyon ay nag-trigger ng tugon mula sa amethyst sa loob niya, determinado na ma-harness ang bagong natuklasang pangunawa. Nakilala niya ang pangangailangan na magkaroon ng kontrol sa kanyang emosyon at ginamit ang daluyong na ito ng enerhiya para sa isang breakthrough. Matatag siya sa kanyang layunin na protektahan si Xiaoro at maging isang kalasag para sa kanya. Upang makamit ito, nagpasya siyang alisin ang lahat ng mga distraksyon at ibigay ang kanyang sarili ng lubos sa patnubay na ibinigay ng kanyang katawan. Siya ang misteryosong kapangyarihan ng Amazon. Natuklasan niya na siya ay naaaninag ng karunungan ng tao, ang kakanyahan ng kalikasan, at ang mahinahong yakap ng daloy ng tubig na nag-ambag lahat sa malalim na kahulugan ng kaginhawaan. Gayunpaman, kahit nayakapin ni Yiwan ang bagong kaginhawahan sa tubig, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Nakita niya ang pinakaangkop na hakbang. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpili, nanatiling malinaw na ang tendo ng dragon at mga teknik na paglulunok ng elepante ay mayroong kanilang mga limitasyon. Ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng ethereal na tubig at ethereal na espiritu ay patunay na siya ay isang tao na may maraming talento. Patotoo sa mahalagang papel na ginampanan ng amethyst. Inirehistro nito sa kanya na makatagal sa isang pagsubok na maaaring tiisin lamang ng ilang piling tao. Sa kanyang paglalakbay, umangat si Yiyon sa kasanayan sa pagsayaw ng dragon na abot kamay lamang sa ilang piling tao. Ito ay isang lugar kung saan ang mga forma ay hindi na nagbibigay ng limitasyon. Walang kapangyarihan ng kawalan. Emmerich Sanswenscherbos and Wadom Singen de Klawakan. Samantala, matatagpuan sa tabi ng ilog, isang maliit na figura na may mga paa na katulad ng isang hayop ang nag-utos kay Lin Shintong. Siya ay isang kakit-akit na dalagang may mahabang buhok at kahangahangang kulay lila ng mga mata. Nagdirekta siya, kanya, na sinasabi na dumating na ang oras para ituloy ang susunod na yugto. Inutusan niya itong puksain ng monster ng ika-6 na baitang sa loob lamang ng 15 minuto.
Sinimulan niya ang kanyang gawain, pinukos niya ang kanyang enerhiya, pinuo niya ang isang aray na kanyang inilunsad sa hangin. Agad na nagpatupad ng epekto ang aray, nilamon ng apoy ang halimaw na nasa ika-6 na baitang, ngunit ang pagkabigo ng halimaw ay unti-unti, nagtulak sa kanya na gumawa ng isa pang attempt. Gumagamit ng isang serye ng komplikadong mudras, nagpakita ang isang dilaw na radiance. Nagsindi ng natirang mga buto sa isang maapoy na apoy. Isang talisman ang hinagis patungo sa aray, na nagiwan lamang ng maliit na piraso ng buto na buo. Sa kabila ng kanyang hindi pagkakasunduan sa resulta, napakalma siya ng papuri ng kanyang guro. Kinilala niya ang kanyang kakayahan na matapos ang gawain sa loob ng taktang 15 minutong oras. At tinawag siyang pinakamahusay na baron shaman ng kanyang panahon. Nag-alok siya. Payo ng konseho, pinapayuhan siya na huwag magmadali at unahin ang pag-secure ng bone relic. Karagdagan pa, ibinunyag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga ugat ng yin niya. Sinabi niya na limitado ang kanyang habang buhay dahil sa natatanging kondisyon na ito. Kailangan niya ng firebone relics upang mabuksan ang kanyang nagbara ng mga ugat at palakihin ang kanyang natatagong talento upang salungatin ang limitasyon ito. Gayunpaman, ayon sa mga sinaunang kwento, may mga bulong tungkol sa isang emperatris na nagawang malagot ang mga tanikala ng sumpa sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang Shivanes at pagsasagawa ng isang lihim na transformasyon. Kaunti lamang ang mga pista at hindi alam ng kanyang pamilya at ng pamilyang Lin ang misteryosong pangyayari. Malalim siyang huminga. Tumaas ang kanyang kuryosidad habang tinatanong niya ang kanilang mga plano. Ang kanyang tugon ay nagsilbing kapanatagan. Tinitiyak sa kanya na pinalawak ng kanyang pamilya ang kanyang habang buhay sa pamamagitan ng mga buto ng mga labi sa kabila ng kanyang likas na yin vein. Sa paghahambing sa karaniwang tao, itinuturing niya ang kanyang sarili na masuwerte na may kalmadong pananaw. Tinanong niya kung ang kanilang paglalakbay sa tigang na lupa ay may kinalaman sa seleksyon ng Taiyan. Kinilala niya na ang kanilang layunin ay lumampas sa kanyang pagsasanay at iminungkahi nila na magpatuloy sa paglakad habang inilalahad niya ang kanilang layunin. Lumakas pa ang kanyang loob. Tinatanong ang kaalaman niya sa mga nangyari sa Barren Lands sa nakaraang mga buwan. Mabilis niyang inihayag na mayroong dalawang insidente ng purple na mga ulap noong panahong iyon. Wesens freshen resoid station farbing likod 2 buwan, Dickfroren, himgalop si Rawat sa loop, na nagdulot ng mga gulo sa enerhiya ng Ki at nagdulot ng reaksyon sa mga walang bunga na mga halimaw. Paisher, sa buhay na seleksyon Rutayan, talon posibleng senaryo ang biyern menger mula sa mga kakaibang pangyayaring ito. Whenever may klumping sa posibilidad ng sengkwan na surilido. Walang sinsungalawan na sinalalamat ang pagkakaroon ng kalamidad. Ang kahirapan ay nasa kakulangan ng kaukulang indikasyon sa loob ng kumpas ng kayamanan o ebidensya ng gayong nakakalulang mga pangyayari sa loob ng mga tigang na lupa. Ito ang nagdulot sa ikatlo at natitirang haka-haka, isang hindi pa napatunayan na chismis. Yun ang eksaktong dahilan kung bakit niya ito isinama. Habang inilalantad niya ang impormasyong ito, nagparehistro siya ng sorpresa at tinanong kung isinaayos niya ito para sa kanya. Hinihimok niya itong pabilisin ang lakad dahil sa kanyang gutom. Pinanggit niya ang kanilang planong pahinga sa tribo ng tao matapos dumaan sa tribo ng Lian. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang pansin ay biglang nahuli ng tanawin ni Yeon na nakahiga sa tubig na nagdulot ng sandali ng pagkagulat sa takot na baka siya ay malunod. Kasabay nito, si Yeon, sa isang walang malay na estado, hawak din ng isang pakiramdam ng gutom. Sa isang kilos, hinila ni Lin Shintong siya sa pamamagitan ng kanyang damit. Inilabas siya mula sa tubig. Nang magmulat ang kanyang mga mata, ang unang tanawin na bumati sa kanyang paningin ay ang sa kanya. Nananatili siyang nakatuntong sa gilid ng ilog, nakatingin siya kay Lin Shintong. Sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, siya ay nasusuka sa harap ng kanyang mapanuring mga mata. Matapos maglinis, tinanong niya ang kanilang mga pagkakakilanlan na nagtulak sa kanya na kumontra gamit ang sarili niyang tanong. Bakit siya lumulutang sa ilog at kung nasa panganib ba siya ng paglunod? Pinili niyang itago ang katotohanan tungkol sa kanyang pagsasaka sa ilalim ng tubig. Nag-aalangan na ipahayag ang mga kakayahang lila. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat para sa kanilang maagap na pagtugon. Kaakit-akit, ang guro ay nakakita kay Yiyun bilang parehong bata at matalino. May matalas na tingin, pinag-aralan niya siya, lumalim pa sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang pulso at mga residwa ng kanyang kultibasyon na ipinalabas sa panahon ng pagsusuka. Kaya, hinulaan niya na hindi nalunod si Yeon. Ngayon nakalike si Kayard sa maskapon ng gurba ay may gising na ikatlong mata. Ram Suri ang balas hon ang esensya ng amethyst. Ngunit, itinapon ang anumang interes sa kanyang hiwaga, nagpapahayag ng pagdududa tungkol sa isang emperador na katulad na figura na nagpapakialam sa mga gawain ng isang kasing hikahos niya. Ang kuryosidad ay nanatili, na nagtulak sa guro na magtanong kung paano nagawang maabot ng isang mapagpakumbabang kabataan mula sa tigang na lupa ang antas ng patnubay ng Ki. Ang pagkahayag na ito ay nagudyok kay Yeon na magtanong kung bakit siya nanatiling nakakulong sa kasalukuyang antas sa kabila ng matagumpay na pagsipsip sa buto ng halimaw. Sariling tanong. Nagdadag sa kanyang mga obserbasyon, sinabi ng guro na napansin niya ang kahangahangang linaw ng mga ugat sa kanyang mga mata. And I call Verkamino with Dragon. Pinuri niya ang lakas ng kanyang dugo at kinilala ang kahusayan ng kanyang pagpapalaki. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit ang mga katangiang ito ay nagpakita sa isang batang lalaki mula sa mababang pinagmulan. Ang pagpapasinayan na ito ay nagpagliyab ng kaunting kasiyahan kay Lin Sintong na naghanap ng kumpirmasyon kung iminungkahi niya na mayroong Yeon na may maingat na sinanay na pangangatawan. Kinumpirma niya ito, ngunit binigyang diin ang bihira ng ganitong pangyayari dahilan sa pinanggalingan ni Yeon. Sa gitna ng palitan na ito, si Yeon ay sitawag tanig skimmer na kalkulasyon. Hinukskalawin ng Berdudras Trembalexon dahil ang mga individual na ito ay naglalayag sa mga tigang na lupa na may kaswal na kahusayan na inihayagan kanilang hindi pangkaraniwang katayuan. Pinagsasamantalahanan, sa sandaling iyon, inamin ng guro na ang pagkakaroon ng maayos na nakultivate na katawan ay hindi karaniwan kahit na sa stage ng key guidance, habang ang potensyal ni Yi yun ay itinuturing na karaniwan. Naglakas loob siyang magpalagay na maaring hindi sinasadyang nakakuha siya ng mahalagang kayamanan, pagkatapos ay biglang nahulog sa tubig at umabot sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa natanggap niyang matalinong paghuhula, napagtanto ni Yeon na lubos siyang nagulat, tinanong kung tama ba ang paliwanag.
Renard Kumangro ang kanyang kailan at salaran. Sabi kita sa kaya, nalugmok sa pag-iisip, naharap siya sa kanyang mga salubin. Hinala, inabot ng guro ang isang kamay ng mga barya, whimsically tumutukoy sa kanila bilang mga candies. Itong hindi inaasahang pagtitipid ay nagulat kay Yiyon. Subalit kinilala niya ang halaga ng kahit namumunting tanso na barya para sa isang tao na may katulad niyang hamak na kalagayan. Habang pinagninilayan niya ang hinaharap at ang kalagitan ng Sister Xiaoro, pinag-isipan ni Yiyon ang isang hakbang na gagawin. Sumagi sa kanya ang isang ideya, marahil makakatulong sa kanya si Lin Shintong at ang guro upang hadlangan si Lian Qingyu. Isinulong ang mungkahi, tinanong niya kung sila ay may hilig na manatili sa tribo ni Lian. Ngunit agarang tumanggi ang guro, nagpapahayag ng kanilang nalalapit na paglalakbay patungo sa tribo ng tao. Sa pagmamasid sa basang katawan ni Yiyon, pinayuhan ng guro si Lin Shintong na kumuha ng sustansya. Dahil nagugol na nila ang sapat na oras sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Napansin na kailangan din ni Yiyon ng sustansya at init, kaya inanyayahan niya ito. Napagtanto na ang kanilang landas ay tiyak na magdadala sa kanila na kumain sa tribo ng Lian sa wakas, nakita niya ito bilang isang napapanahong sandali. Sumang-ayon siyang samahan sila. Hinikayat silang mamuno. Pagkatapos ng maikling panahon, sila ay kumain. Gayunpaman, ang guro ay tila hindi nagustuhan ang ideya ng pagbabahagi ng pagkain, salungat sa mga bulay-bulay ni Yiyon na ang manok sa kanilang harapan ay malayong hindi ordinaryo. Nakahalata ng kanyang pag-iisip. Tinanong niya kung nakakita na siya ng tunay na manok dati. Magalang na sumagot si Yiyon na inakala niya na ang mga tao ng kalibreng immortal tulad niya ay hindi nangangailangan ng pagkain. Ang komentong ito ay tumama sa kanya parang isang hindi inaasahang malaking bato. Nagdulot ito ng emosyonal na pagsabog habang mariin niyang sinasagot na ang gawa ay hindi tinatawag na pagkain, ngunit bilang isang kultibasyon. Matapos ang sandaling pagpapalamig ng mga tempers, nagpatuloy siya sa pagluluto habang sinasabi na si Yiyon ay lubhang mapalad na mapabilang sa mga pribilehiyadong nakatikim ng kanyang husay sa pagluluto. Maaring siya ay magkamit ng iluminasyon sa pamamagitan ng karanasan na ito sa isang swerteng pagkakataon. Gayunpaman, nagsawa si Yiyon sa diskurso habang patuloy niyang tinatalakay ang paksa na ito. Matapos ihanda ang pagkain, inihain niya ang isang nasunog na piraso kay Lin Shintong. Ipinahiwatig na magluto si Yiyon ng kanyang bahagi. Gayunman, nawalan ng kahulugan si Yiyon pagdating sa kasanayan sa kusina, subalit sinamantala niya ito bilang isang pagkakataon para humingi ng tulong mula sa kanya. Pinag-iisipan ang mga opsyon. Naisip niya ang ideya ng paghahanda ng salt-baked manok para maisakatuparan ang kanyang plano. Hiningi niya sa guro ang isang bote ng alak na natagpuan ang proposisyong ito na kapanapanabik. Pumayag siya at ibinigay kay Yiyon ng alak sa kabila ng mga pag-aalinlangan ni Lin Shintong tungkol sa pagpapahintulot sa isang bata na uminom ng alak. Nanatili ang kanyang pokus sa kanya. Hinihimok siyang huwag sayangin ang alak kung hindi siya pamilyar sa pagluluto. Habang patuloy ang pagluluto ni Yiyon, iminungkahi niya na kontrolin niya ang kanyang pag-inom ng alak. Ngunit ang kanyang atensyon ay nanatiling nakatuon kay Yiyon habang nilalagyan ni Yiyon ng asin ng manok. Tumaas ang kanyang galit at nagalma sa sobrang dami ng asin na ginagamit. Tinanong niya kung balak ni Yiyon na mapahamak sa pamamagitan ng pagkain ng sobrang maalat na lutuin. Pagkatapos ng maikling paghihintay, bumalik si Yiyon na may dalang nilutong manok. Nagbibigay ng pagtataka mula sa parehong si Lin Shintong at ang guro sa pagkakakita sa dish na maayos na inihanda. Kitang-kita ang kanyang pagkahumaling habang nakatitig siya sa masarap na manok habang si Yiyon hindi nababahala sa lasa ng ulam. Nagambala, nagsimula siyang kumain sa kanilang harapan. Habang nagkakaroon ng pagkakataon na magbiro, nagalok siya ng isang piraso ng manok kay Lin Shintong. Sapli sinusubukang asarin ng guro. Halata ang kagustuhan ng guro sa lutong ito at maging siya ay nagmungkahi bilang isang tester ng kalidad para sa manok. Habang saglit na lumilingon si Yiyon na humaling sa kumakain, nagulat siya nang bumalik siya at matuklasan na naubos ng guro ang buong manok. Ang hindi inaasahang tanawin ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla, kahangahangang kahit na natapos na niya ang buong manok. Sinabi niya na halos naabutan niya ang itim na nasunog na manok. Nagtinanoy kaya sintukod sa pangalan, kasunod ng Inlay si Verkaman Roa at korne kay Yiyon bilang alay. Ngunit magalang na tinanggihan ni Yiyon ang alok at nagpatuloy sa pagbabahagi ng pangalan ng putahe. Kapalaran, pheasant. Ang pangalan ay nag-echo sa kanyang mga iniisip. Nagbibigay daan sa kanya upang usisain ang tunay na hangarin ni Yiyon. Nakaharap sa pansamantalang katahimikan, muling tinanong niya ito, hinihimok siyang maging tuwid. Sa wakas, sinira niya ang katahimikan. Kinikilala niya ang natatanging katayuan ng guro. Amin sasyan inji pengkraniwang individual. Habang tinataboy niya ang anumang papuri, ipinahayag ni Yiyon na tapat at diretso ang kanyang mga salita. Binuksan niya ang paksa ng walang pag-aatubili. Ipinahayag na ang kaligtasan sa malawak na kabundukan ay nakasalalay sa pagkamit ng katulad na lakas. Sa isang pagsabog ng katapangan, humiling siya na bigyan siya ng guro ng regalo ng lakas. Bilang tugon, tinatanong ng guro kung nagnanais pa siya na maging kanyang disipulo. Gayunpaman, may agam-agam si Yiyon na ang kanyang payat na istruktura ng buto ay magpapawalang kwalipika sa kanya mula sa ganitong posisyon. Sa kabilang banda, kinilala niya ang kanyang natatanging lakas at katatagan. Ngunit kinikilala na ang kanyang mahinang mga buto ay nagbibigay ng limitasyon para sa kanya na maging isang disipulo. Isang pagtatasa na pinayagan ni Yiyon. Binigyang diin niya ang kakulangan ng mga mapagkukunan sa loob ng mundo ng kultibasyon na nagpapakita na ang mahahalagang ari-arian ay pangunahing nasa loob ng mga pamilyang aristokratiko. Madalas nakasama ang likas na talento dahil sa kanyang hindi gaanong matibay na buto. Siya ay mangangailangan ng rate ng konsumo na tin o kahit 100 na beses na mas malaki kaysa sa average na practitioner. Ngunit wala ang mahirap na landas na ito ng garantiya na makakamit ang rurok ng kasanayan. Pagmumuni-muni nito, hindi maiiwasan ni Yiyon na ikumpara ang kanyang potensyal sa mas kakaunting talentong si Lian Qingyu. Sino nakapagtagumpay na maabot ang Purple Blood Realm at humukay ng mas malalim?
Subalit, siya ay nagusisa sa mga dahilan ni Yiyon kung bakit hindi siya sumali sa proseso ng pagpili, lalo na't sa katalinuhan niya, at kasiguraduhang may maayos na kabuhayan siya kapag nagtagumpay siya na pangangalaga sa kanyang lihim na sandata ang amethyst. Si Yiyon ay nagpigil sa pagbabahagi ng kanyang tunay na mga motibo. Sa halip, ipinahayag niya na ang kanyang intensyon ay hindi upang maghanap ng isang pagtatrabaho, ngunit upang humiling ng patnubay sa mga materyales ng pagsasaka bilang tugon sa pagbabago ng klima. Ang Galaitian guro ay nagpadamdam, pinagsasabihan siya na panatilihin ang kaayusan at huwag lumampas sa kanyang hangganan. Si Lin Sintong ay tumutol, nagtatanong kung bakit magiging problema na magbigay kay Yiyon ng ilang mga materyales, considering sa mataas na papuri na kanyang ibinigay dati. Ang kanyang tanong ay lalo pang nagpalakas ng kanyang galit, habang mariing ipinahayag niya na wala siyang kaalam-alam sa mabigat na halaga ng mga materyales, lalo na para sa mga walang suporta ng isang malakas na pamilya. Dagdag sa kanyang argumento, binigyang diin niya na wala si Yiyon ng angkop na pagsasanay na kapaligiran na nagiging sanhi ng pag-aaksaya ng mga materyales. Kinikilala ang kanyang mga limitasyon sa likas na talino. Sumang-ayon si Yiyon na maaaring wala siyang kinakailangang kakayahan. Subalit, ipinunto niya ang kanyang bahagyang kaalaman sa teknik ng Dragon Rib Tiger Bone Fist. Hindi tiyak sa kalidad nito. Tinanong niya kung sapat na ba ang kanyang kasanayan. Tumaas ang frustrasyon ng guro nang malaman niya na mayroon na palang master si Yiyon. Pinagsabihan siya dahil sa kanyang kapangahasan na magmungkahi na maging kanyang disipulo. Nilinaw niya ang kanyang sitwasyon. Ipinaliwanag na siya ay naiintindihan dahil wala siyang guro. Ngunit nakamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng lihim na pagmamasid sa iba sa tribal school. Sa kabila ng kanyang paliwanag, tiningnan niya ang mga pahayag ni Yiyon na may pag-aalinlangan. Inutusan niya si Lin Sintong na ipakita ang lawak ng kanyang kakayahan. Inimungkahi niyang ipakita kay Yiyon kung gaano kataas ang langit. Naghanap siya ng klarifikasyon sa kahulugan sa likod ng pariralang ito. Hinimok ng guro na ipaliwanag na maaari siyang makipaglaban sa kanya gamit ang unang set ng teknik mula sa ikatlong antas ng pag-aaral ng Purple Blood Realm. Pagkatapos nito, binanggit niya ang mga tuntunin para kay Yiyon. Kung kayang tiisin niya ang kanyang mga teknik, isaalang-alang niya na tanggapin siya bilang kanyang disipulo. Inaalok niya siya ng 3 preemptive na galaw. And said from Morris is Shane na batulator as its form by and Samoite. Subalit, si Lin Sintong ay nagpatuloy. Hinihiling sa guro na huwag siyang pagtawanan. Inihayag niya na siya ay masugid na nagpa-practice ng teknik sa loob ng 6 na buwan. Bilang tugon, nagpasalamat siya sa guro. Ang guro, na umaasa sa oportunidad ng maaga. Pinag-ingat siya ng guro. Pinapayuhan siya na siguraduhin na hindi nila kailangang sagutin ang anumang gastos sa medikal bilang tugon. Bilang tugon, malugod na binigkas ni Yiyon na espesyal siyang dumating para sa isang aralin sa kanya. Ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kanyang patnubay. Kinaonsi kang GH texture ito isang problema at ipinakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos ng maikling interlude, ipinahayag niya ang pagsisimula ng kanyang unang galaw. Pinipigil ang kanyang lakas. Pinayagan niya si Yiyon na manguna. Subalit, pinili ni Yiyon na siya ang unang umatake dahil hindi niya alam kung paano magsimula ng laban. Tumugon siya sa kanyang kahilingan. Ipinaghanda niya ang kanyang sarili na umatake, nagbibigay ng babala sa kanya na mag-ingat dahil maaaring hindi mapredict ang mga suntok at sipa sa isang hindi inaasahang twist. Kakalabitin lang niya ito. Ang isang belo ng usok ang bumabalot sa eksena, naglalabo sa kanilang paningin habang unti-unti nawawala ang usok. Nakatayo si Lin Sintong sa matatag na lupa, samantalang si Yiyon ay nasa mataas na langit. Ang kakulangan ng mga taguan sa gitna ng hangin ay nagpapabaya sa kanya. Kinakailangan niya na maglunsad ng isa pang atake, ngunit handa siya at handang gumante. Sa kanilang palitan ng mga suntok, nadama niya na bumagal ang oras kapag siya ay lubos na nakatuon. Kaya naisip niya na magpakilala ng hindi inaasahang elemento nang siya ay magpalit ng kanyang bukas na palad sa isang kamao. Plano niyang kontrahin ito sa pamamagitan ng kanyang mga kuko upang saktan ng kanyang palad. Nang siya ay maglunsad ng kanyang palo, sinusubukan niyang hawakan at sirain ito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, siya ay nahirapan at sa huli nawala ang kanyang balanse, na nagresulta sa isang pagkahulog. Sinuri ng guro ito na marahil masyado siyang malambot sa kanyang pamamaraan. Sa gitna ng palitan, isang balahibo ang lumipad patungong lupa na nagkuha ng kanyang pansin. Natagpuan ni Yiyon ang kanyang sarili na nahuhulog sa isang talon. At sa kanyang paglabas mula sa tubig, nagmulay siya sa kanyang kakulangan sa karanasan na humantong sa kanyang kabiguan. Napagtanto niya na kailangan niyang magplano ng mas matalino. Alam na kung magbabago si Lin Sintong ng kanyang taktika upang i-target ang kanyang palad, ang kanyang kamay ay maaaring maapektuhan. Pinatubayan ng paniniwala na ang mga martial artist ay hindi dapat mag-iwan ng mga pag-aalinlangan. Siya ay biglang tumalon sa tubig. Mula sa kanyang pinagtatanawang punto sa ere, maingat siyang sinubaybayan ang kanyang mga galaw. Sa pagtawag ng teknik ng sayaw ng Water Dragon, lumikha siya ng isang Water Dragon na nagpapaalala sa makapangyarihang Shenron na kanyang itinutok sa kanya bilang isang atake. Sa una, ang kanyang tugon ay pagkagulat, gayunpaman, agad siyang humingi ng paumanhin at ipinagpatuloy ang kanyang depensa. Sa kanyang pagpasok sa kanyang pamamaraan, bumuo siya ng isang aura at ginawa siyang hindi makagalaw sa pamamagitan lamang ng paglangoy sa tubig sa paligid ni Yiyon. Mabilis na sumunod doon, ang kanyang atake ay nagtulak sa kanya pabalik muli. Samantala, ang guro ay papalapit na sa pagtatapos ng pagrosto sa manok, ngunit ang tumatalbog na tubig ay nagpabasag sa kanyang konsentrasyon. Sa malakas na pagsigaw, binabalaan niya si Yiyon laban sa pakikialam sa tubig, lalo na sa mga multo ng tubig. Sa gitna nito, isang kamanghamanghang bahaghari ang lumitaw sa langit. Sa kabilang kamay, nakahiga si Yiyon sa lupa, nag-aalaga ng mga sugat, sa kabila ng pagpapakawala ng kanyang buong lakas sa tamang sandali at lugar. Natagpuan niya ang kanyang sarili na talo, sa kabila ng lahat. Isang ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang mukha, na nagmula sa kanyang nalalaman na lumalagong lakas. Lumapit si Lin Sintong at tiniyak sa kanya na bibigyan niya ito ng gamot, sa ikalimang kapangyarihan, apoy, at labhan ng kanyang mga damit bilang isang kilos ng kabayaran. Sa kanyang maririnig ang kanyang maalalahaning alok, natatakot siya sa kanya, at kapansin-pansing maganda. Ang diwata gaya niyang aura ay nagudyok sa kanya na sambahin siya, na nagtulak sa kanya, na tanggihan ang kanyang tulong sa gamot, at higit na kaya niyang gawin ito mag-isa. Habang lumalapit siya para pag-usapan ang kanyang teknik, binago niya ang kanyang mga salita.
Kinikilala na ang huling galaw na kanyang isinagawa ay hindi ang Dragon Rib Tiger Bone Fist. Ang revelasyong ito ay nag-iwan ng gulat sa guro at ibinunyag niya na ang tagumpay ni Yi, yun ay dahil sa paggamit ng Fairy Maiden Heart Sutra sa mga huling sandali ng kanilang laban. Sa gitna ng kanyang patuloy na kalituhan, ang disposisyon ng guro ay nagbago patungo sa kabiguan. Pagkatapos, nagtanong siya. Nagtatanong kung bakit siya na nagtagumpay sa pamamagitan ng pagsasara ng puso ay napakamodesto sa gitna ng magaan na atmosfera. Sumali si Yiyon sa tawa. Sa pagkakataong ito, ay sumingit siya sa pamamagitan ng malugod na pagyuko at pag-amin sa kanyang pagkatalo. Gayunpaman, tumutol siya. Ipinapahayag na ang kanyang paglabag sa mga patakaran ang nagdulot sa resulta. Ang guro, na sumasang-ayon, kinumpirma ang tagumpay ni Yiyon. Tumugon sa kanilang palitan, kahina-hinala niyang sinabi na hindi siya eksperyensyado at nagpahayag ng pasasalamat para sa kayamanan na nakataya. Kasunod nito, inihandog niya sa kanya ang isang libro na pinamagatang The Dragon Rib Tiger Bone Fist. Ngunit nagatubili siya, nagpipigil sa pagtanggap ng libro dahil hindi ito bahagi ng kanilang unang kasunduan. Subalit, maingat niyang inilagay ang libro sa kanyang mga kamay. Kinumpirma na siya ang higit na karapat-dapat dito kaysa sa kanya. Nagpasalamat para sa kilos, siya ay ngumiti. Nagpasalamat si Yiyon. Samantala, pinagnilayan ng guro ang kanyang pagkatalo. Kinikilala na ang libro ay maaaring naibenta para sa malaking halaga. Dagdag pa, inutusan niya si Yiyon na kunin ang kanyang mga kagamitan mula sa kanya. Sumunod, ipinakita niya ang isang malaking bungo na nagpukaw sa kuryosidad ni Yiyon. Sa kanyang pagtanong, inamin niya na ito ay mga labi ng isang kilin na halimaw. Dinagdagan niya ang paliwanag sa pamamagitan ng pagtukoy na kahit ang halimaw ay pisikal na mahina. Ang mga tuyong buto nito ay may kamanghamanghang kapangyarihan at inuugat ang lahi nito sa sinaunang dugo ng apoy na kilin. Higit pang nagpapahintulot na ito'y magamit bilang sandata. Tinalakay niya ang dahilan sa likod ng kamatayan ng nilalang sa isang pagsisikap na gisingin ang kanilang natutulog na lahi. Ang ilang mga hayop na kilin ay naghahanap ng mga espiritu na may apoy upang lamunin sa pag-asang makakamit ang isang uri ng muling pagsilang sa pamamagitan ng sariling pagpapakasunog. Sa kasamaang palad, ang paghahangad ng kabataan madalas na humantong sa kanilang maagang kamatayan. Nakita ang maagang kapalaran ng halimaw. Puno ng pagtataka si Yiyon. Pinag-iisipan ang sitwasyon. Iniisip niya kung mas kinagigiliwan ng maikling, ngunit aksyon na buhay kaysa sa mahabang, ngunit walang nangyayaring kabuhayan. Ito, hindi siya makatulong, ngunit mag-isip na ginagamit ni Lin Shintong ang kwento ng Killing Beast upang magalok sa kanya ng paghihikayat o babala tungkol sa walang iisiping paghabol sa mga mabilis na pangarap tulad ng isang gamugamo na naaakit sa apoy. Sinamantala ng guro ang pagkakataon, siya ay sumali. Kinikilala na habang may kaalaman at kapalaran si Yiyon, ang kanyang pisikal na konstitusyon ay mahina, kaya pinayuhan niya siya na mag-ingat, pigilan ng sobrang kumpiyansa at iwasang malunod sa pagiging pabaya. Nagpahayag ng pasasalamat si Yiyon sa tulong na ibinigay. Dahil sa palitan ng salita na ito, inihayag ng guro na ang halimaw na kilin na namatay dahil sa mga apoy. Maaaring unti-unti itong magpalabas ng sigla nito nang hindi nangangailangan ng init, sapat para magamit niya ito sa loob ng demos taon, kasunod ng pagbubunyag na ito. Binigyan niya ito ng Taoist amulet na maaaring isang araw ay iligtas ang kanyang buhay. Nagmuni-muni siya na ang token na ito ay maaaring maging koneksyon na magpapabalik sa kanila sa hinaharap kung papayagan ng tadhana. Nang may abot sa kanya ang amulet, tinanong ni Yi yun ang pangalan ng guro. Subalit, natagpuan niya ang pangalang Suje sa papel ng amulet at may pasasalamat. Yumuko si Yiyon bilang pagkilala sa kanyang kabutihan. Nangako rin siya na hindi nalalabag pa sa kanyang oras sa puntong ito. Ngunit ang pahayag na ito ay hindi sinasadyang nagalit sa kanya. Ito ay dahil sa hindi nabanggit na pangako ni Yiyon na lutuin para sa kanya. Century Corneni Mars, Ithiyumet sa skiing Panasturi Nemos. Tribuyang love fanahon, sa ilalim ng kumot ng gabi, si Suja at Lin Shintong ay nagluto ng pagkain. Buong tapang niyang inamin na ito'y malaking kawalan. Ngunit sa huli, inaalis nila ang pasanin kay Yiyon. Tinanong niya kung mataas ang opinyon niya kay Yiyon. Ngunit tinanggihan niya ang ideyang iyon. Sa halip, inamin niya ang paghanga sa kanyang mga katangian. Sa kabila nito, kaunti lang ang pag-asa na nakita ni Sujia para sa kanyang pagunlad sa susunod na antas. At kahit na nagawa niyang lumabas sa kagubatan, hindi siya makikatakas sa mga hangganan ng kaharian ng Taya Divine sa kanyang buhay. Ibinahagi niya ang kanyang payo kay Lin Shintong. Ipinakikiusap niya na huwag na siyang mag-alala sa kanya. Subalit, nagpatuloy siya. Nagtatanong kung may posibilidad na magtagpo sila muli. Nabigla si Suji sa tanong na ito na nagpapabuti sa kanya na mag-react sa isang kahulugan ng pagkabahala. At nagtanong siya kung nagtaglay ba siya ng romantikong damdamin para kay Yiyon. Si Lin Shintong nga, hiningi niya ang kanyang pasensya habang ibinubunyag niya ang isang malalim na karanasan. Inamin niya ang subtle na pagbabago sa loob ng kanyang katawan nang magdampi sandali ang kanilang mga kamay na nagmula sa kanyang patay na pulso na nagulat. Ibinunyag niya ang sanhi ng purple na ulap at hinimok siya na pabilisin ang kanilang paglalakbay. Nailatag na niya ang mga plano. Pinagkatiwala niya ang leader ng Jinlongwei upang magtipon ng impormasyon at mag-ayos ng isang pulong sa klan ng tao. Si Lin Shintong, gayunpaman, ay nanatiling matiyaga sa kanyang mga tanong tungkol kay Yiyon na nauunawaan ang kanyang kuryosidad. Pinayuhan ni Suje laban sa mga biglaang desisyon. Binibigyang diin niya na kailangan ng mas malawak na talakayan ng isyu. Ipinahayag din niya ang kanyang paniniwala na tiyak na lalahok si Yiyon sa eleksyon. At kung hindi siya lilitaw, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na dalhin siya sa kaganapan ng kanyang sarili. Samantala, si Lian Qingyu at Yao Mo ay abala sa pag-uusap sa loob ng kanilang silid. Pinuri siya ni Yao Mo para sa kanyang mahusay na paghawak ng sitwasyon. Binibigyang diin na ang kinabukasan ng tribo ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Ngunit itinanggi ni Leon Chongyu ang papuring ito. Pinatributo ito sa papuri. Si Yao Mo ay bumaba sa mga hamon na kinaharap nila tungkol sa yumao na individual. Pinuri niya ang kanyang strategic na katalinuhan para ilipat ang sisi sa pamilya ng bata. Ginagawa silang mga scapegoat. Biglaang na-interrupt ang kanilang usapan ni Wang Cheng na pumasok sa silid na nag-aalala. Kagat niyang iniulat ang patuloy na tumataas na galit ng mga taga na yun.
na nagtulak sa kanya na alamin ang kanyang balak patungkol kay Xiaoro. Nagpahayag si Wang Cheng ng kanyang pangamba na ang hindi pagpapansin sa kanya ay maaaring magresulta sa kanyang kapahamakan. Subalit, tinanong ni Lian Chengyu ang kanyang hindi inaasahang presensya at iniutos sa kanya na bumalik at masubaybayan ang sitwasyon. Naghanap siya ng pahintulot na makuha ang katawan ni Yi Yun, ngunit tinanggihan ni Yao Mu ang posibilidad na makakita ng anumang labi sa ilalim ng talon. Sa mga usaping ito, Liang Qiu, kinikilala ni Cheng Yu sa kanyang panloob na pagmumuni-muni na hindi siya pinanagutan ni Yi Yun sa pagkamatay ng mga taga-nayon na idinulot ng gamot na binuo kasama niya. Samantala, kinilala ni Wang Cheng ang kanyang kamalian at ipinahayag ang kanyang intensyon na bisitahin muli ang mga taniman. Pagkatapos ay inutusan siya ni Lian Chengyu na manatiling alerto sa buong gabing paparating, naghihintay ng kanyang sinyas upang isagawa ang eksorsismo bago ang hating gabi. Samantala, sa labas ng tahanan ni Xiaoro, isang babaeng eksorsistang masigasig na nagbubulong ng mga orasyon, humihiling ng proteksyon mula sa mga sakit at masasamang puwersa. Nagpahayag siya ng mga pangamba tungkol sa mga lalaking miyembro ng kanilang pamilya na maaring maapektuhan. Sa gitna ng spiritual na practice na ito, isang babae mula sa pagtitipon ng nagtaas ng boses, ipinapalagay ang kanilang mga sakuna sa kasamaan na pinili ni Jeong Yeokseon upang magdulot ng pinsala sa kanilang pamilya. Tribo. Nagmamadali siyang nagpahiwatig sa exorcist na si Leon Kuihua upang wasakin ang protektibong pader at palakasin ang ritual ng paglilinis sa pamamagitan ng pagdagdag ng mas maraming panggatong. Habang sinusunod ang kanyang mga utos, ang babae at ilang bata sa karamihan ay nagsimula ng isang baraha. Naghahagis ng malalaking bato sa tahanan ni Xiaoro. Ang maingay na crowd ay nag-echo sa kanilang mga aksyon, naglulunsad ng pisikal na atake at verbal na pagkondena sa kanya. Takot, nagtago siya sa isang sulok ng kanyang kwarto. Nakasandal ang kanyang likuran sa pader malapit sa bintana. Tumaas ang ingay sa labas. Nagbabasag ng isang flower vase sa kanyang kwarto nang tumama ang isang bato na ihinagis ng isa sa mga taga-nayon. Sa kanyang pagkabahala, naalala niya, iyon, ang alaala ay nagsisilbing tanawin ng takot sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kalituhan na ito. Ang babae ay muling nagtaas ang kanyang boses. Ipinahayag na dumating na ang panahon para kumilos at sila ay dapat maglagay ng apoy sa bahay ni Xiaoro. Subalit, sa biglaang paglipat ng mga pangyayari, tinamaan siya sa leeg, bumagsak na walang malay sa lupa sa gitna ng kalituhan. Pinamadali ni Lian Guihua sa lahat na manatiling kalmado. Lamang para bumagsak sa gitna ng kanyang talumpate, nasaksi sa biglaang pagbagsak. Hinawakan ng takot ang mga tumitingin na nagpapabiling umurong mula sa eksena na parang tumatakas mula sa isang nakakatakot na lugar sa gitna ng pag-urong. Nasumpukan ni Wang Cheng ang kanyang sarili na naipit ng kumakalat ng mga tao. Ang kanyang pag-aalala ay nadagdagan ng ideya na makakataka si Xiaoro. Ngunit hindi siya nag-iisa. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan siya sa leeg na wala ng malay kasabay ng iba. Habang nag-aatrasan ng karamihan, binaril siya sa ulo ng helicopter. Lumabas si Yi Yun sa eksena at nagkomento na kahit wala ang presensiya ni Lian Chengyu at Yao Yuan, nanginginig siya sa kahinaan, bumagsak sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang takot, nagtulak sa kanya na mag-alok ng katiyakan na mapipigilan niya ang anumang karagdagang pinsala sa kanya. Sa kabila ng kanyang pangako, pinag-ingatan niyang manatiling maingat. Bigla, may isang tining na tumawag sa kanya at nang siya'y lumingon, nakita niya ang kanyang mga kapitbahay, Tito Wang, Tita Wang at Tito Wang, Wang at ang bata na si Xiao Kei. Nagtanong sila tungkol sa kaligtasan ni Xiaoro, sa kung saan sinagot niya na hindi siya nasaktan. Pero, pagod, habang ang usapan ay nagpapatuloy, bumuhos ang luha ni Xiao Kei. Inilalahad kung paano nais ng karamihan na saktan si Xiaoro at nagpapakita ng puot sa kanya. Tinanong ni Tito Wong ang kanyang mga plano sa hinaharap at inilantad ang kanilang balak na lisanin ang lugar para iwasan ang karagdagang gulo. Kahirapan, hiningi rin niya sa kanya na itago ang kanilang pagkatago dahil ang pagbubunyag dito ay maaaring magdulot ng pinsala. Sumang-ayon si Tito Wong na panatilihin ang kanilang katahimikan. Ngunit ang boses ni Xiao Kei na may kalungkutan ay nagtanong kung bumalik pa si Yi Yun bilang tugon. Kinumbinsi niya ito na babalik nga siya. Maikling panahon pagkatapos ng kanilang pag-alis, ang kanilang bahay ay naabot ng apoy. Si Leon, karga si Xiaoro sa kanyang kandungan sa isang ligtas na distansya. Pinanood nila ang kanilang tahanan na nasusunog. Labis na galit, sumumpa siyang hanapin ang pinaka-epektibong paraan upang ituloy ang pagbagsak ni Lian Chengyu sa malawak na kagubatan sa loob ng isang puno. Gumising siya mula sa kanyang pagkakatulog, instinktibong tumatawag kay Yi Yun. Subalit, nang sumagot ang kanyang boses ng, sa wakas, nagising ka, tinanong niya kung nahuli pa rin siya sa isang panaginip. Ngunit habang lumalapit siya sa kanya, nawala ng kanyang presensya ang kanyang pag-aalinlangan. Kinumpirma niya sa kanya na talagang bumalik siya. Hindi maaring itago ang kanyang kasiyahan habang mahigpit niyang niyayakap siya. Ibinabahagi ang kanyang malalim na takot noong wala siya. Sa kanyang tugon, napakumaba siyang humingi ng tawad dahil sa kanyang nagdulot ng kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng maikling panahon, nagwagi ang kanyang kuryosidad. Chok siya ay nagtanong tungkol sa kanilang lokasyon. Inamin niya na itinayo niya ang treehouse na itinago sa kalaliman ng mga bundok, ginagamit bilang kanilang kanlungan. Halata ang kanyang pagkagulat habang siya ay namangha sa kanyang nag-iisang nagawa. Pinaliwanag niya na ang kanyang masugid na practice ay nagbigay daan sa pagkakabuo, bagaman ito'y kinailangan niya ng ilang oras. Dinagdag rin niya na kadalasan siyang uuwi ng huli mula sa kanyang mga sesyon ng practice mula sa araw na iyon. Bilang tugon, ipinahayag ni Xiaoro na ang kanyang pangunahing alalahanin ay ang kanyang kaligtasan. Sa kabila ng mga pangyayari, tinataguyod niya ang kanyang kaligtasan at nagpangako na maghahanda ng isang magandang meal para sa pagtatatag ng kanilang bagong tahanan. Nagtanong siya kung siya ba ang gumawa ng stove rin. Nagbahagi siya ng isang kwento tungkol sa aksidenteng paggawa nito sa pamamagitan ng pagbato dahil sa kawalan niya ng kontrol sa kanyang lakas at tumawa. Sa buti na lang, hinumok niya ito na hulaan ang laman ng kanyang bag. Ngunit sinasaalang-alang ang maraming sorpresa na kanyang ibinigay sa kanya. Bago pa, pinili niya ang direktang sagot. Pagkatapos, ay binuksan niya ang bag na nagpapakita ng iba't ibang mga pagkain na nakatago roon. Kapansin-pansin ang kanyang kasiyahan habang sinasabi niya kung gaano siya naging hindi mapredict. Ang kanyang tugon ay nagpatibay sa kanya na mananatiling pareho si Yi Yun para sa kanya kahit anong pagbabago.
Kinuwento niya ang kanyang pagkatagpo sa isang matandang lalaki na nagpahayag ng paghanga sa kanya at nagbigay ng iba't ibang kalidad ng mga item sa kanya. Kumukuha ng matalim na kutsilyo, inanyayahan niya itong saksihan ang ilang mga laro. Masinop na pinagdidikit ang mga gulay na direktang napapasok sa cookie. Kaldero. Sinubaybayan niya ang pagtatanghal na may tunay na kaligayahan. Nang siya'y naghandog ng kanyang niluto, inihambing niya ang kanyang kasanayan sa pagluluto sa akrobatika. Naglalaro na sinasabi na alam niya na nakuha niya ang martial arts. Naglalayon ng malasakit na palitan, hinikayat niya siyang subukan muna ang hinimay na baboy. Nang siya'y kumagat sa unang piraso, ang kanyang mga matay nagliwanag sa sobrang kasiyahan. Nagtatanong kung ito ba'y masarap at nagbibigay ng alaala ng unang pag-ibig. Nagulat siya sa papuri na kung saan masayang inamin niya na ang kanyang mga intensyon ay upang dalhin lamang sa kanya ang kasiyahan na nga kung magbibigay ng higit pang mga kaluguran sa pagkain tulad ng salt-baked manok. Nagsimula silang kumain ng nilagang gulay at mga damo. Tinatamasa ang bihirang sandali ng kasiyahan matapos ang mahabang panahon ng mga hamon. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, binanggit ni Xiaoru ang kanyang mga pangamba tungkol sa darating na gawain ng pagtipon ng kahoy para sa taglamig at ang takot na madiskubre. Agad na pinapanatag siya ni Yiyon at nangakong mayroon siyang plano para sa kanya. Nang may nakakatuwang ngiti, kinuha niya ang killing beast mula sa kanyang bag. Ipinaliwanag na hindi nila kailangan ng malaking kahoy na panggatong dahil ang halimaw ay magpapanatili ng init sa loob ng bahay. Sa kanyang pagiging maalalahanin, sinabi niya na hindi na niya kailangan maghiling ng higit pa sa kanya sa isang mahinahong sandali. Sa sandaling iyon, hawak niya ang kamay nito at inamin ang kanyang pangamba na baka mawala ito muli habang siya'y natutulog. Ang tugon niya ay parehong may damdamin, tulad ng kanyang ipinangako sa kanya. Palagi niya nga alagaan siya. Hinimok siya na magpahinga ng mabuti at mahanap ang kaginhawaan sa kanyang presensya. Matapos ang ilang sandali, sa wakas ay natulog si Xiaoru. Ang kanyang mapayapang pahinga ay nagdala ng kahinhinan ng kaginhawaan kay Yiyon. Habang pinagmamasdan ng kanyang pagpapahinga, nagpasya siyang pabilisin ang kanyang pagkasanay ng martial arts para sa kanya. Kinikilala ang lawak ng kanyang paghihirap. Matiyagan niyang kinuha ang aklat na ibinigay ni Lin Sintong at nadama niya ang kanyang pagka-enlighten habang binabasa ang laman nito. Naging malinaw kung bakit nagbabala ang matandang lalaki laban sa pagkakamit nito. Si Lin Sintong ay malugod na nagbahagi ng kanyang buong kaalaman, nagbibigay ng detalyadong pananaw at komentaryo na naging lubhang kapakipakinabang. Isinara ang libro, nagkukunwaring nag-iisip sa mga turo. Ang kanyang mga tala ay nagpapahiwatig na ang teknik na ito ay maaaring itulak siya sa tuktok ng Purple Blood Realm. Ngunit ang kahalagahan nito ay nabawasan paglampas sa yugtong iyon. Ang paglalakbay sa martial arts ay katulad ng paghamon sa mga langit. Isang paghahabol na nangangailangan ng malawak na mga resources, madalas ng mga pagbabago sa pamamaraan ay maaaring humantong sa nasayang na oras at enerhiya. Habang ang buong pananampalataya sa libro ay maaaring humantong sa walang kabuluhang mga pagsisikap, binigyang diin ng gabay ni Lin Sintong ang kahalagahan ng pag-integrate ng esensya ng iba't ibang mga kasanayan upang maabot ang rurok ng martial arts. Sa kanyang pagkakatanto, napagtanto ni Yiyon na ang Killing Beast ay maaaring maging mahalagang tulong sa kanyang pagsasanay sa martial arts. Isang pangunawa na hindi masyadong huli, inilagay ang halimaw na killen sa harap niya. Napagpasiyahan niyang hindi magmadali sa oras na ito. Ang kanyang mga unang paghihirap sa aktibong kontrol ay unti-unti naglaho at napalitan ng mas komportabling karanasan habang tumatagal ang oras. Pagkatapos ng isang panahon na nakatutok na pag-practice, tumayo siya para sa ang kanyang mga paa. Iniwan ng isang tala para kay Xiaoru na siya ay lalabas upang mag-alay ng kanyang sarili sa pag-iensayo ng martial arts at babalik agad. Nadama niya ang kasiyahan habang nakokontrola niya ngayon ang pag-absorb ng enerhiya at direktang nililihis kung saan ang enerhiya ay nagko-condense sa loob ng kanyang katawan. Punong-puno ng galak, naglakbay siya. Napalakas ng kamalayan na sa wakas ay meron siyang sapat na enerhiya upang makahanap ng angkop na lugar ng pagsasanay matapos ang ilang araw ng kakulangan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating siya sa kanyang napiling lugar ng pagsasanay. Nakatayo sa harap ng isang malaking bato, naghihanda siya na magpatuloy sa pagsasanay. Sa pagmumuni-muni, kinilala niya na bagaman ang kumpletong teknik ng kamao ay mas malakas. Higit na enerhiya ang kinakailangan upang malaman ang malalim itong kahulugan. Kailangan din ng panlabas na kamalayan na maisama sa kilos. Habang siya'y nakatutok, isang daluyong ng enerhiya ang bumalot sa kanya. At inaasahang malaman ang huling hakbang. Ang kanyang suntok ay tumama sa bato na nagdulot ng pagkabasag nito sa mga piraso. Kumukuha ng sandali upang huminga, siya'y umupong saglit sa sahig, hindi inaasahan. Ang lakas ng teknik ng kamao ay dumaloy sa aking katawan. Siya, at malakas na kumulo ang kanyang tiyan. Habang si Amethyst ay nag-a-absorb ng ambient energy ng kapaligiran, excitement ang kanyang nadarama at diniklara niyang natapos na ang kanyang gawain. Subalit, hindi siya makapagsalita. Isang alon ng pag-aalala ang bumuho sa kanya nang maalala niya ang kanyang pangako kay Sister Xiaoru na bumalik agad. Pag-uwi niya ng gabi, humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa kanyang pag-aantala. Subalit, naghihanda na siya ng pagkain para sa kanya at hinimok siyang kumain. Kinikilala ang kanyang malamang na pagkapagod. Pagkatapos ng hapunan, hindi niya matanggal ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Ganap na nauunawaan ang malaking epekto ng kanyang paglantad sa mundo ng Qi. Samantala, sa labas ng bahay, pinagnilayan ni Yiwan ang mga kakaibang pangyayari na naganap mula ng kanyang hindi pangkaraniwang pagtatagpo sa waterfall. Sa pagsasaalang-alang sa mga pangyayari ng araw, pinagnilayan niya ang kanyang susunod na hakbang. Sa pagpasimula ng kontroladong paghinga, kinakamit niya ang enerhiya ng langit at lupa, isang tatak ng estado ng Qi. Matapos matagumpay na mabuksan ang ikalawang meridian ng gobernador, ang isang martial artist ay unti-unting maaaring mag-absorb ng ambient energy para mapalitan ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang pagsulong sa landas na ito ay nangangailangan ng pagsasagawa ng konsepto ng walang sarili, subalit nauunawaan na niya ang aspektong ito. Sa tulong ng Amethyst, nagiging buhay ang kanyang paligid, tila kumikilos ang mga bituin sa kanyang simpleng pag-iisip. Tumungo sa huling hakbang, natapos niya. Ito, at sa isang sandali ng pagsusumikap, nilinis niya ang mga dumi sa anyo ng dugo. Sumbar ka ng kanyang karagdagang paghuhugas ng kasalanan. Narating na niya ngayon ang ikalimang antas ng mortal na dugo, ang kaharian ng Chi-Gatherer Realm. Samantala, ang mga masasakit na sigaw ay umugong sa hangin. Ang kanilang malulungkot na mga alingaungaw ay nagpapalaganap sa paligid. Sa malaking pagkakaiba, sumabog ang frustrasyon ni Leon Chongyu sa marahas na aksyon habang sinira niya ang isang bagay sa galit.
Pinatikos niya si Wang Cheng ng husto. Tinatawag siyang isang kabiguan sa dalawang aspeto. Hindi napipigilan ang pagtakas ni Xiaoro at nawalan ng kontrol sa mga taga-nayon. Sinakmal niya si Wang Cheng sa pamamagitan ng kanyang locket. Nagbigay siya ng mapanganib na banta. Sinisisi lamang siya para sa mga kasawiang palad. Kasama, sa bisa ng kanyang kapangyarihan, pinalayas niya ito mula sa lugar na inutusang huwag na siyang magpakita muli, maliban na lang kung may dala siyang mahalagang impormasyon. Pagkatapos nun, umalis na si Wang Cheng. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kanyang pagtatagpo at lumapit sa mga nagtitipong mga taga-nayon. Inutos niya sa kanila na panatilihin ang kanilang katahimikan habang sila'y nagluluhod sa harap niya. Nakikiusap siya na kunin pa ang higit pang mga hinahangad na mahiwagang pilula. Ang mga kalalakihan sa nayon ay nasa malalang kalagayan at hinahanap nila yung mga pilula bilang taliwasan. Gayunpaman, hinawakan niya ang isang taga-nayon sa kanyang kasuotan. Ang tono ay puno ng galit habang tinatanong ang kahalagahan ng mga taga-nayon na ito na tumanggap ng mga ganitong tableta. At sinaway sila dahil sa paghiling ng mga tableta upang mapanatili ang kanilang tila hindi mahalagang mga buhay. Mga buhay. Tumagsa ang kanyang galit habang sinisisi niya ang buong nayon dahil sa hindi pagpapanatili ng seremonya ng exorcism at ang kanilang kawalan ng kakayahang matukoy si Yi Yang. Kinastigo ni Wang Cheng sila sa paggamit ng kanilang mga pamilya bilang isang dahilan, ngunit sa kabila ng kanyang pagsabog, nagpatuloy ang mga taga-nayon sa kanilang mga healing para sa mga pil na magliligtas ng buhay. Umabot sa kulo ang kanyang frustrasyon at habang ang kanyang kamay ay nakataas para saktan ng isang taga-nayon, dumating ang isang mensahero na may magandang balita. Ibinulong ang balita sa kanyang tainga. Nagdulot ng kasiyahan ang mga salita ng mensahero na nagudyok sa kanya na personal na ibahagi ang balita kay Lian Chengyu. Kasunod nito, habang siya ay papasok sa kanyang silid, tinanong siya tungkol sa kanyang presensya muli. Pagkatapos ay ipinahayag ni Wang Cheng ang nakasisiyang balita na matagumpay na nabuo ang mga disolatarong buto, 7 araw na maagap kaysa schedule. Ang balitang ito ay nagdala ng kasiyahan kay Lian Chengyu, nagbunsod sa kanya na tapusin na walang pangangailangan upang lumikha ng anumang mga kalituhan. May sapat na oras pa bago ang halalan. Kumpiyansa siya sa kanyang tagumpay. Ipinahayag pa ni Wang Cheng na sa pamamagitan ng pagpapala ni Batang Ginoo Qianwang, ang mga Diyos ay magkakaisa para sa mga susunod na 1,000 taon. Ito ibinunyag ni Yao Mo ang kanyang intensyon na imbitahin ang mga labi ng Desolate Bone sa ngalan ni Lian Chengyu. Hinihimok siya na maghanda at madaliin ang pagdiriwang ng mga tuyot na buto. Liang Kuihua, Wang Cheng at iba pa, nakikipagsayawan ng masigla bago ang entablado sa sumunod na pagdiriwang. Ang atmosfera ay masaya habang ang huling baka ng nayon ay seremonyal na pinatay. Nagpapahiwatig ng isang makabuluhang sandali. Nasa kanya ang lahat ng mga mata habang hinahanda niya ang sarili upang gumawa ng pangalan para sa kanya. Kasunod nito, pumasok siya sa eksena na may hawak na kahon sa kanyang mga kamay, kasama si Yao Mo, na may hawak ng mga insenso. Inilagay nila ang kanilang mga alay sa mesa sa harap nila. Nang siya ay nagtanong tungkol sa kalikasan ng halimaw, nagpahiwatig si Yao Mo na manahimik. Pagkatapos ng maikling pagpapahinga, ipinahayag niya ang pagtatapos ng seremonya. At si Wang Cheng ay puno ng excitement. Alam na dumating na ang sandali. Minarkahan nila ang okasyon sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga paputok sa langit. Naglikha ng kahangahangang display ng kulay. Sa kabilang banda, pinagmasdan ni Yiyun ang mga paputok na may saya. Bagaman pinagsisisihan niya na hindi niya nakita ang buong biro na naganap, agad siyang tumahimik para hindi maistorbo si Xiaoro. Sa kanyang paglapit, napansin niyang nagmumurmur siya sa kanyang tulog. Nagpahayag siya ng takot na baka siya ay umalis. Niyakap niya ito ng mahigpit. Inaaliw siya na nandito lang siya at magiging maayos ang lahat. Pagkatapos, natulog siya ng mahimbing. Nang binuksan ni Lian Chengyu ang kahon, nagulat siya sa hitsura ng pildoras. Kahawig ng isang bungkos ng putik matapos kumain ng pildoras, nagtataka siya sa lasang putik nito. Nagtataka kung may problema o kung ito ba ang inaasahang lasa, hindi siya nagpatinag. Nagpahayag siya na mahalaga ang oras at hinimok si Yao Mo na maghanda para sa kanyang pag-breakthrough. Habang si Lian Chengyu ay umurong para simulan ang kanyang pag-breakthrough, nagutos si Wang Cheng na mahigpit na utos sa iba pang mga gwardiya, pinagbabawal ang pagpapalala pa ng sitwasyon. Pinalaan niya na ang anumang kaguluhan sa kanyang proseso ay magresulta sa malubhang parusa. Sa parehong oras, nagtiwala si Yao Mo kay Yao Yuan. Nagpahayag na ipahahayag ng pamilya ng Lian ang pasasalamat pagkatapos ng matagumpay na breakthrough ni Lian Chengyu. Bilang tugon, hiniling ni Yao Yuan na hinihintay nila ang positibong resulta. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang sinubukang pagpapakalma, nakilala ni Lian Chengyu ang bigat ng sitwasyon e na mamingalong sa numagmat when hindi nawira ang kahalagahan at ang pagsisikap na ito. Dahil ang tagumpay ay magbubukas ng daan para sa kanyang matagal ng inaasahang paghihiganti. Sa pagkontrol ng kanyang paghinga, sinikap niyang panatilihin ang kanyang pasensya at pagtuon sa mahalagang sandaling ito. Sa kabilang banda, nagbigay si Wang Cheng ng detalyadong mga tagubilin sa mga gwardya tungkol sa kanilang mga aksyon kapag dumating ang tamang sandali. Natanggap ng kanyang matalinong plano ang papuri mula sa mga gwardya na nagdulot ng damdamin ng pagmamalaki sa kanya. Sa kabila nito, hinimok niya sila na bumalik sa kanilang mga tungkulin at napatuloy na mababa ang perfil sa kanilang mga usapan. Sa kabaligtaran, ibinagtanggol niya na ang paglipas ng oras sa labas ay nagpataas sa kaguluhan ni Lian Chengyu. Palagi niyang na-verify ang pagiging tunay ng kahaponan ng buto kasama ang kanyang mga kawani. At ang lakas ng lason ng lamig ay chismis din. Subalit, ang kanyang mga inaasahan ay sumalubong sa kabiguan. Ang isang piraso ng putik na nagugupos tuwing hinahawakan ay malaki ang kontrast sa konsepto ng pag-aalaga ng jade ng 1,000 taon. Ipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Puno ng frustrasyon si Lian Chengyu habang tinatanong niya kung paano niya inaasahan na makagawa ng mahahalagang tagumpay. Kapag siya ay malinaw na hindi handa, samantala sa labas, ang eksena ay hindi gaanong masidhi na may mga gwardya at Wang Cheng na tila labanan ng mga yaon. Kasidhian ng kuryosidad. Tinanong ni Wang Cheng kung bakit naantala ng gwardya ang seremonya ng pag-breakthrough ni Lian Chengyu. Ipinaliwanag ng gwardya na hindi sila nakakita ng anumang senyales ng galaw ng ilang oras. Mga digmaan na nagpaliban sa seremonya. Nang marinig ito, lalo lang tumindi ang kanyang kaba.
Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang pagkadismaya, si Leon Chongyu ay nagdesisyong na magpalo ng bato para ilabas ang kanyang emosyon. Ang kanyang mga kamay ay nagdudugo at ang kanyang nanginginig na anyo ay nagpapahiwatig ng kanyang malalim na exasperation. Dumating na ang liwanag ng umaga, ngunit patuloy siyang walang habas na tumitibag sa bato. Dahilan sa pagpapakita nito ng mga lamat, ang biglaang sigaw ng kanyang kalungkutan ay nagpabagay sa mga tao sa labas na ipalagay na ang kanyang breakthrough sa realm ng dugo ay natapos na nagpapahiwatig ng pagkakaisa sa buong kagubatan ng kabanalan. Gayunpaman, habang pumapasok si Yao Yuan at Yao Mu sa silid, ibang eksena ang bumungad sa kanila. Si Lin Chengyu ay nagsasakit. Ang kanyang katawan ay may mga sugat na nagdudugo. Kinakabahan, tinanong ni Yao Mu ang kanyang kalagayan na nagtulak sa kanya na ihayag ang kanyang nabigong pagtangka habang ipinahayag ang kanyang matinding frustrasyon at sariling pinsalang dulot. Tugon, inutusan ni Yao Mu si Yao Yuan na itago ang pagunlad na ito. Sa kabilang banda, ang malalayong bundok ay kumikilos sa masiyahing tunog ni Iyon. Siya ay nalulunod sa paghahanda ng kanyang minamahal na chicken wings. Pinasasaya ang sandaling iyon sa kanyang pagkanta. Isang mainit na masarap na pakpak ng manok ay sakay prinisinta kay Xiaoru. Kasama ng kanyang kahilingan sa kanya na maghintay ng pasensya sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, siya ay malikhaing tumalon mula sa bintana. Nakatuntong sa ibabaw ng isang puno. Nakita ng kanyang paningin ang isang eksena na nagaganap sa ibaba. Isang prosesyon ng mga hayop na kasama ang isang sakay na tao na may dala ng bandila na may insiya ng isang dragon. Yun na muna para sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang kwento, siguraduhin mag-like at mag-subscribe. Na magustuhan, mag-subscribe at mag-komento ng inyong mga saloobin sa ibaba. Kami ay nag-aabang sa inyong kasama sa aming susunod na video.